Ako si Miguel, at ang kwentong ito ay hindi dapat marinig ng sinuman. Pero kailangan kong ikwento dahil ang mga nangyari sa Barangay Malimutaw ay hindi dapat makalimutan kahit gaano pa ito kasakit sa loob ko. Lahat ay nagsimula sa simpleng thesis project para sa aming anthropology program sa University of the Philippines. Ako, si Dante at si Lila, tatlong estudyante na naghahanap ng mga kwentong hindi pa naikwento tungkol sa mga ritual ng aming mga ninuno. Si Dante ang may ideya na pumunta sa Mindanao, sa isang maliliit na barangay kung saan nakatira ang kanyang tita Carmen. Pre, sigurado ako na may makakakuha tayong magandang footage doon, sabi ni Dante habang nag-aayos ng kanyang camera equipment sa dormitory namin. Si tita Carmen, sister ng nanay ko, doon nakatira simula pa nung bata ako. Palagi niyang kwento sa akin yung mga kakaibang ritual na ginagawa nila tuwing may okasyon. Si Lila naman, na palaging masigla at adventurous, ay agad na sumama sa plano. Maganda yan, Miguel. Imagine mo, original footage ng mga authentic na ritual. Siguradong papansin tayo ng professors natin. Hindi ko alam kung bakit, pero may naramdaman akong kakaiba sa loob ko nang marinig ko ang kwento ni Dante. Parang may nagbubulong sa akin na huwag na akong sumama, pero dinismiss ko lang iyon bilang nervousness sa upcoming thesis defense namin. Mga 2 linggo bago ang aming pag-alis, nagtanong si Dante sa kanyang nanay tungkol sa eksaktong lokasyon ng Barangay Malimut. Nasa malalim na bundok yan, anak, sabi ng nanay ni Dante. Mahirap puntahan at hindi lahat ng panahon ay welcome ang mga bisita. Ano ibig mo sabihin, tita? Tanong ko. May mga panahon kasi, lalo na tuwing buwan ng dilim, na hindi sila tumatanggap ng mga dayuhan. Sinasabi nila na masama raw ang mga espiritu pag ganung panahon. Buwan ng dilim. Narinig ko na ito dati sa mga lumang kwento ng lola ko. Sabi nila, ito yung buwan kung kailan nagkakaroon ng eclipse at ang mga espiritu raw ay nagiging mas malakas. Nangyayari raw ito every 7 years. At sa taong iyon, exactly sa panahong iyon kami pupunta. Pero hindi kami natakot. Mga modernong estudyante kami na naniniwala sa siyensya, hindi sa mga pamahiin. O kaya naman ay yun ang akala namin. Ang biyahe papunta sa Mindanao ay mahabang lakbay. Sumakay kami ng eroplano mula Manila hanggang Cagayan de Oro. Tapos ng bus, papunta sa isang maliit na bayan na malapit sa bundok. Doon namin nakuha ang huling jeepney na maghahatid sa amin sa paanan ng bundok kung nasaan ang Barangay Malimuta. Malayo pa yan mga kabataan, sabi ng driver ng jeepney. Sigurado ba kayong pupunta kayo doon ngayong panahon? Oo naman kuya, may kamag-anak si Dante doon, sagot ni Laila. Tumango lang ang driver, pero nakita ko sa salamin na may worried expression sa mukha niya. Hindi niya na kami kinausap buong biyahe. Ang huling parte ng biyahe ay lakad na. 3 oras na pag-akyat sa matirik na daan. Dala-dala namin ang mga camera equipment at mga gamit namin. Si Dante ang nangunguna dahil siya lang ang nakakaalam ng daan. Kahit medyo malabo na rin ang alala niya dahil mga 10 taon na ang nakalipas simula nung huling punta niya doon. Nandito na tayo, sabi ni Dante nang makita namin ang mga unang bahay ng barangay. Ang Barangay Malimutaw ay parang nakatigil sa panahon. Mga bahay na gawa sa kawayan at nipa, walang kuryente. At ang mga taong nakakasalubong namin ay nakasuot ng mga damit na parang mga taong nakatira sa provincial areas decades ago. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang katahimikan. Walang mga batang naglalaro sa labas. Walang mga matatandang nag-uusap sa mga tindahan. Lahat ay parang nagtatago sa loob ng kanilang mga bahay. Nagtungo kami sa bahay ni Kapitan Ernesto na siya ang pinuno ng barangay. Matandang lalaki na may mababang tingin sa mga bisita, lalo na sa mga kabataang tulad namin. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya sa amin sa mataray na tono. Kapitan, ako po si Dante, pamangkin ni Carmen Delgado. Nandito po kami para sa thesis project namin sa university. Tumango si Kapitan Ernesto, pero hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alam mo ba kung anong panahon ngayon, Dante? Opo, Kapitan, buwan ng dilim. Pero hindi naman po kami manggugulo. Gusto lang naming makakuha ng footage ng mga ritual ninyo para sa aming pag-aaral. Mga ritual? Parang nagulat si Kapitan sa sinabi ni Dante. Wala kaming mga ritual dito, mga anak. Tahimik lang kaming mamumuhay. Pero nakita ko sa mata ni Kapitan Ernesto na may tinatagong totoo siya. May mga lihim na hindi niya gustong malaman namin. Sa huli, pinayagan din niya kaming manatili. Pero may mga kondisyon. Huwag kayong maglalakad-lakad mag-isa, lalo na pagdilim. Huwag kayong pupunta sa mga lugar na bawal at huwag ninyong kukunan ng kamera ang mga hindi dapat kunan. Nagtungo kami sa bahay ni Tita Carmen na nasa gitna ng barangay. Matandang babae na sobrang payat.
Palaging may kasamang mabangong usok mula sa mga incense na kanyang sinusunog. Nang makita niya si Dante, umiyak siya ng malakas. Dante anak, bakit ka bumalik dito ngayong panahon? Tita, nandito kami para sa thesis namin. Gusto naming malaman ang mga tradisyon ninyo. Wala nang tradisyon dito anak. Lahat na ay nawala na. Pero habang nagsasalita siya, nakita ko na tumingin siya sa mga amulet na nakasabit sa pinto ng kanyang bahay. Mga piraso ng kawayan na may mga nakaukit na simbolo na hindi ko maintindihan. Nang magabi na, nagtungo kami sa kwartong inilaan sa amin ni Tita Carmen. 3 kama sa isang maliit na kwarto at isang window na nakaharap sa sentro ng barangay. Doon ko unang napansin ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa gabi. Una, ang mga tao ay hindi tuluyang natutulog. Nakita ko sa window na may mga ilaw na gumagalaw sa mga bahay at minsan ay may mga anino ng mga taong naglalakad sa labas kahit na sinabi ni Kapitan Ernesto na bawal ang paglabas pagdilim. Pangalawa, ang mga tunog. Hindi yung ordinaryong tunog ng gabi sa probinsya. Ang mga kuliglig, ang mga aso, ang mga manok. Ang mga tunog na naririnig ko ay parang mga whispers, mga bulong na hindi ko maintindihan ang At pangatlo, ang mga bata. Kinabukasan, nang maglakad-lakad kami sa buong barangay para makakuha ng establishing shots, nakita ko ang mga drawing ng mga bata sa mga pader ng kanilang mga bahay. Hindi ordinary drawing, mga creatures na may malaking pakpak, mga mata na nagniningas at mga pangil na parang sa mga hayop. Ano yan? Tanong ko sa isang batang lalaki na nakita kong nagguguhit. Mga aswang, kuya, sagot niya ng walang takot. Dumadaan sila dito tuwing gabi. Natawa si Leila. Naniniwala ka ba sa mga aswang, bunso? Hindi ako naniniwala ate. Nakikita ko sila. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na tumawid sa aming mga puso. Nang tanghali, nagtungo kami sa paligid ng barangay para makakuha ng mas maraming food. Doon ko natutunan ang tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito. Si Mang Pedro, isa sa mga pinakamatandang residente, ay nakakwento sa amin habang nagtitinda ng mga fruit. Dati, maraming pamilya dito, mga 200 na mga tao. Ngayon, mga 50 na lang kami. Saan napunta ang iba, Mang Pedro? Umalis. Nakakita ng mga bagay na hindi nila maintindihan, kaya umalis. O kaya naman, hindi niya na tinapos ang sasabihin. O kaya naman Mang Pedro? Nawala na lang. Pero wag na nating pag-usapan yan. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni Tita Carmen, napansin ko na ang mga tao ay palaging tumitigil sa ginagawa nila kapag dadaan kami. Hindi sila direktang tumingin sa amin, pero ramdam ko na pinag-uusapan nila. Pagkatapos naming makapansin, si Dante naman ay nagsimulang magkakabanggit ng mga alaala niya dito noong bata pa siya. Alam mo, Miguel, dati rito, masaya, may mga festival, may mga celebration, pero ngayon, parang lahat ay takot. Takot sa ano? Hindi ko alam. Pero ramdam mo ba yung atmosphere dito? Parang may nakatago na malaking lihim. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ako ng camera equipment, narinig ko ang mga whispers sa loob ng footage na nakuha namin. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ang tone ay parang warning. Parang may nagsasabi sa akin na umalis na kami. Lila, Dante, pakinggan ninyo ito, sabi ko habang pinatutugtog ko ang audio. Nagsilip sila sa camera at narinig nila rin ang mga whispers. Ano yung sinasabi nila? Tanong ni Lila. Si Dante ay naging maputla. Waray, ancient na waray. Sinasabi nila na, umalis na kayo, hindi kayo welcome dito. Pero paano napunta yan sa recording natin? Walang nagsalita habang kinukuha natin yan. Hindi kami makatulog ng gabing iyon. Ang mga whispers ay patuloy na naririnig namin, hindi lang sa camera, pero sa paligid namin. Parang may mga entities na nasa kwarto namin, nandudoon sa mga sulok, nagmamasid sa amin. Kinabukasan, nagtungo kami sa lumang simbahan sa kabilang dulo ng barangay. Sira na, pero may mga matandang libro at papeles na nakatago sa mga altar. Doon ko natutunan ang tungkol sa kadiliman na ritual. Isang ancient na seremonya na ginagawa ng mga ninuno nila para sa proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Pero habang binabasa ko ang mga text, natutunan ko rin na hindi simpleng protection ritual lang ito. Ito ay ritual para sa mga tao na naging hindi na ordinary humans, mga tao na naging iba. Dante, tingnan mo ito, sabi ko habang ipinakita ko sa kanya ang isang drawing sa isa sa mga lumang libro. Ang drawing ay nagpapakita ng mga tao na may mga pakpak, mga mata na nagniningas at mga pangil, mga aswang, bulong ni Dante. Pero hindi yan ang weird part. Tingnan mo yung mga pangalan sa ilalim. Ang mga pangalan na nakasulat sa ilalim ng drawing ay mga apelido na nakikita namin sa mga tombstone sa sementeryo ng barangay. Mga pamilyang nakatira pa rin doon hanggang ngayon. Miguel, nagiging weird na ito.
sabi ni Lila. Parang may malaking connection sa mga tao dito at sa mga creatures na yan. Nang gabing iyon, nakita namin ang unang totoong sign na may mali sa barangay na ito. Si Dante ay nagsimulang magkaroon ng mga sugat sa kanyang braso. Hindi ordinary na sugat, mga linya na parang gawa ng mga kuko. At nagsisimulang mag-spread sa buong arm niya. Nasaan ka nakakuha nito? Tanong namin. Hindi ko alam. Nagising lang ako kanina at nandito na. Ang mga sugat ay hindi sumasakit. Pero nakikita namin na lumalaki ang mga ito bawat oras. Parang may buhay, parang gumagalaw. Nang tanungin namin si Tita Carmen tungkol dito, naging maputla siya. Dante, kailangan kayong umalis na. Ngayon na. Bakit ti? Ano ang nangyayari? Hindi ko masasabi. Pero ang mga marka na yan ang sign na ikaw ay napili na. Napili para saan? Pero hindi na sumagot si Tita Carmen. Nagpatuloy lang siya sa pagsusunog ng incense at sa pagdarasal sa mga ancient na santo na nakasabit sa kanyang dingding. Kinabukasan, nagtungo kami sa bundok na nasa likod ng barangay para makakuha ng aerial shots ng buong lugar. Doon namin natuklasan ang ruins ng isang ancient na templo na mas matanda pa kaysa sa simbahan na binisita namin. Sa loob ng templo, nakakita kami ng mga pader na puno ng mga drawings at mga text sa ancient na script. At sa gitna ng templo, may altar na may mga bloodstains na mukhang fresh pa. Guys, tingin ko ginagamit pa rin ito, sabi ni Laila habang kinukuha niya ang mga litrato. Sa mga pader, nakita namin ang buong kasaysayan ng barangay. Ang mga ninuno nila ay dumating dito noong panahon ng Spanish colonization at ginawa nila ang isang deal sa mga espiritu ng bundok para sa proteksyon laban sa mga Kastila. Pero ang deal na ito ay may kapal. Ang mga tao ay kailangan nilang mag-transform sa mga aswang para makakuha ng supernatural powers. At bawat generation, kailangan nilang mag-offer ng isang sacrifice para patuloy na makakuha ng protection. Ang sacrifice na ito ay kailangan na galing sa bloodline ng mga original na nagbigay ng deal, ang pamilya ni Dante. Kaya pala bumalik si Dante, bulong ko sa sarili ko. Hindi ito coincidence. Dinala siya dito para sa ritual. Nang bumalik kami sa barangay, nakita namin na may nagbabago na sa atmosphere. Ang mga tao ay nagsimulang mas openly na tumingin sa amin at ang mga tingin nila ay hindi friendly, parang mga predator na nakatingin sa kanilang prey. Si Tita Carmen ay nagsimulang maging mas nervous. Dante, anak, kailangan ninyong umalis. Bukas na ang simula ng kadiliman na ritual. Anong kadiliman na ritual, Tita? Ang ritual na magtatapos sa lahat ng ito. Ang ritual na magdadala sa aming lahat sa kapayapaan. Pero sa mata ni Tita Carmen, nakita ko na hindi peace ang dadalhin ng ritual na ito. May takot sa mata niya. Takot para sa aming kaligtasan. Nang gabing iyon, hindi na kami nakatulog. Ang mga tunog sa labas ay nagsimulang maging mas malakas, mas clear. Hindi na whisper, mga sigaw, mga unggol, mga tunog na hindi galing sa mga tao. At sa window, nakita namin ang mga anino na gumagalaw sa sentro ng barangay. Mga malaking anino na may mga pakpak, mga mata na nagniningas sa dilim. Mga aswang, bulong ni Dante. Totoo pala ang mga kwento. Kinabukasan, nang magising kami, wala na si Lila. Ang kama niya ay walang tao, pero may mga marka sa sahig na parang kinalabit siya mula sa kama. Mga marka ng mga kuko. At ang mga yon ay patungo sa pinto, palabas ng bahay. Hinanap namin siya sa buong barangay, pero walang nakakita sa kanya. Ang mga tao ay nagsasabing hindi nila alam kung nasaan siya, pero nakita ko sa mata nila na may alam sila. Si Kapitan Ernesto ay sinabi sa amin na huwag na kaming mag-alala. Siguro naligaw lang yan sa bundok. Babalik din yan. Pero alam ko na hindi totoo ang sinasabi niya. May nangyari kay Lila at connected ito sa mga lihim ng barangay na ito. Ang mga sugat ni Dante ay nagsimulang maging mas malaki at nagsimulang mag-spread sa kanyang leeg at mukha. Hindi na siya makakain ng maayos at palagi siyang nahihilo. Miguel, parang may nangyayari sa akin, sabi niya. Parang may gumagalaw sa loob ko. Nang gabing iyon, narinig namin ang mga chants mula sa sentro ng barangay. Ancient na chants na hindi namin maintindihan ang wika, pero ramdam namin ang power ng mga salitang iyon. Nagtungo kami sa window para makita kung ano ang nangyayari sa labas. At nakita namin ang lahat ng mga residente ng barangay na nakatayo sa bilog. Lahat nakatingin sa gitna kung nasaan si Lila. Nakatali siya sa isang poste at nasa paligid niya ay mga aswang na hindi na mukhang tao. Mga creatures na may malaking pakpak, mga mata na nagniningas, at mga pangil na nakanganga. At sa gitna ng lahat, si Kapitan Ernesto na hawak ang isang ancient na kutsilyo at nakatingin direkta sa window kung nasaan ka. Nakita niya kami na nakatingin at ngumiti siya. Ngiti na hindi na tao ang
Ang ngiti ni Kapitan Ernesto ay hindi makakalimutan ko habang nabubuhay ako. Hindi iyon ngiti ng tao, mga labi na napakaitim, mga ngipin na parang sa hayop, at mga mata na walang kaluluwa. Nang makita niya kaming nakatingin, tumuro siya sa amin at nagsalita ng mga salita. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang galit sa bawat silabo. Miguel, kailangan nating lumabas doon, sabi ni Dante habang hinahawakan ang kanyang leeg na puno na ng mga sugat. Si Lila ay, hindi tayo pwedeng lumabas, Dante. Makikita mo ba kung ano ang mga yan? Hindi na sila tao, pero hindi niya ako pinakinggan. Kahit nanghihina siya dahil sa mga sugat, sinubukan niyang tumayo at pumunta sa pinto. Hinawakan ko siya sa braso para pigilan siya at doon ko naramdaman na ang balat niya ay nagiging init, hindi yung normal na init, pero yung parang may sunog sa loob ng katawan niya. Dante, may lagnat ka. Hindi ka pwedeng lumabas. Wala akong paki sa lagnat ko, Miguel. Si Lila ay kailangan nating tulungan. Pero habang sinasabi niya iyon, narinig namin ang mga sigaw ni Lila mula sa labas. Hindi ordinary na sigaw. Mga sigaw na puno ng takot, ng sakit, ng desperasyon. Mga sigaw na hindi mo kayang marinig nang hindi ka maapektuhan sa loob mo. Sumilip ulit ako sa window at nakita ko na ang ritual ay nagsisimula na. Ang mga aswang ay nagsimulang umikot sa paligid ni Lila at bawat ikot nila, lumalaki ang mga katawan nila. Ang mga pakpak nila ay nagiging mas malaki. Ang mga mata nila ay nagiging mas maliwanag at ang mga pangil nila ay nagiging mas mahaba. Si Kapitan Ernesto naman ay nagsimulang magbasa mula sa isang ancient na libro at bawat salitang binabasa niya, nagiging mas malakas ang hangin sa paligid namin. Ang mga dahon ng mga puno ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin at ang mga ibon ay nagsimulang lumipad palayo sa lugar. Dante, tignan mo ito, sabi ko habang kinukuha ko ang kamera para i-record ang nangyayari sa labas. Pero nang i-on ko ang kamera, nakita ko sa screen na may iba pang mga figura sa paligid ng ritual. Mga anino ng mga tao na hindi ko nakikita sa mata ko pero visible sa kamera. Mga espiritu, bulong ni Dante. Mga kaluluwa ng mga namatay dito. Sa kamera, nakita ko na ang mga espiritu ay may mga markang pareho sa mga sugat ni Dante. Parang lahat sila ay dumaan sa parehong proseso, sa parehong transformation na nangyayari ngayon kay Dante. Miguel, ako ba ay hindi niya natapos ang tanong niya pero alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi, Dante. Hindi ka magiging katulad nila. Hindi natin hahayaan. Pero habang sinasabi ko iyon, nakita ko sa kamera na ang mga espiritu ay lahat ay nakatingin sa direksyon namin, sa window kung nasaan kami. At lahat sila ay may pareho ng expression, pity. Parang naawa sila sa amin. Parang alam nila na walang pag-asa para sa amin. Bigla na lang, tumigil ang ritual sa labas. Ang mga aswang ay tumigil sa pag-ikot, si Kapitan Ernesto ay tumigil sa pagbabasa. At ang buong barangay ay naging tahimik. Pero hindi yung peaceful na tahimik, yung eerie na tahimik na parang naghihintay ng isang malaking bagay na mangyayari. Tapos biglang nagsalita si Kapitan Ernesto, pero ang boses niya ay hindi na yung boses niya. Mas malalim, mas ancient, parang may ibang entity na nagsasalita sa pamamagitan. Dante, apo ng mga Delgado, alam mo ba kung bakit ka bumalik dito? Narinig namin ang boses kahit nasa loob kami ng bahay. Parang nasa loob na ng kwarto namin ang nagsasalita. Hindi ka bumalik dito para sa thesis mo. Bumalik ka dito dahil tinama ka ng dugo mo, ng lahi mo, na bumalik ka sa lugar na ito para tuparin ang kasunduan ng inyong mga ninuno. Anong kasunduan? Sigaw ni Dante, kahit alam ko na natatakot siya. Ang kasunduan na ginawa ng lolo mo, ng lolo mo, ng mga ninuno mong lahat. Ang kasunduan na magbibigay sa aming lahat ng kapangyarihan para maprotektahan ang barangay na ito laban sa mga dayuhan, laban sa mga gusto naming sakupin. Doon ko natutunan ang totoo tungkol sa kasaysayan ng Barangay Malimuta. Hindi ito simpleng isolated na community. Ito ay isang sanctuary na ginawa ng mga ninuno nila noong panahon ng Spanish colonization para makaiwas sa mga Kastila na gusto nilang i-convert at i-control. Ang mga ninuno ninyo ay pumayag sa aming alok, patuloy ni Kapitan Ernesto. Kami ay mga ancient spirits ng bundok na ito, mga entities na nakatira dito bago pa dumating ang mga tao. Aming inialok sa kanila ang protection, ang power, ang kakayahang maging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Pero may kapalit, bulong ko. Oo, may kapalit. Bawat generation, kailangan nilang mag-offer ng isang sacrifice mula sa bloodline ng mga original na nakipag-deal sa amin. At ikaw, Dante, ikaw ang huling natitirang descendant ng pamilyang Delgado. Napatigil ako sa sinabi niya, huling natitirang descendant. Pero paano naging huling descendant si Dante? Tumawa si Kapitan Ernesto, pero ang tawa niya ay parang yelo sa tenga. Hindi mo ba alam, Miguel?
Ang buong pamilya ni Dante, ang mga magulang niya, ang mga kapatid niya, ang lahat ng mga kamag-anak niya, lahat sila ay kinuha na namin. Lahat sila ay naging parte na ng aming mundo. Nakita ko na naging maputla si Dante. Hindi totoo yan. Ang mga magulang ko ay namatay sa aksidente. Ang mga kapatid ko ay umalis lang sa Pilipinas. Aksidente? Tumawa ulit si Kapitan Ernesto. Dante, ang mga magulang mo ay hindi namatay sa aksidente. Kinuha namin sila noong nakaraan ka ng 7 taon, noong huli kang pumunta dito. At ang mga kapatid mo? Sila ay naging parte na ng aming army ng mga aswang. Hindi pwedeng totoo yan. Gusto mo bang makita sila? Biglang may mga bagong anino na lumitaw sa paligid ng ritual sa labas. Mga anino na may pamilyar na hugis, na may pamilyar na poses. At nang mas malapitan sila sa ilaw, nakita ko na totoo ang sinabi ni Kapitan Ernesto. Ang mga magulang ni Dante, ang mga kapatid niya, lahat sila ay nandoon. Pero hindi na sila yung mga tao na kilala niya dati. Lahat sila ay may mga pakpak, mga mata na nagniningas at mga pangil na nakanganga. Lahat sila ay naging mga aswang. Dante, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nakikita. Pero hindi na kailangan. Nakita na rin niya ang mga ito sa camera screen. At ang expression sa mukha niya ay hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Ang pagkakauntog ng reality na lahat ng mga mahal niya sa buhay ay nawala na hindi na sila yung mga tao na kilala. Kaya ka namin hinintay, Dante, sabi ng nanay niya sa lab. Pero ang boses niya ay hindi na yung malambing na boses na naaat. Kaya ka namin pinabalik di para makumpleto na namin ang transformation mo, para maging isa ka na sa amin. Pero bakit ako? Bakit ako ang kailangan ninyong sacrifice? Hindi ka sacrifice, sabi ng tatay. Ikaw ay magiging leader namin. Ikaw ay may pinakamalakas na dugo ng mga delgado. Ang bloodline na may pinakamalaking connection sa aming mga espiritu. Kapag naging isa ka na sa amin, magiging mas malakas kaming lahat. Pero may narinig akong iba sa sinabi niya. Sa voice recording na nakikapture ng camera, may mga ibang boses na nagsasalita sa background. Mga boses ng mga tunay na magulang ni Dante, ng mga tunay na kapatid niya, na parang nakakulong sa loob ng mga katawan ng mga aswang. Dante, takasan mo kami. Lumayo ka na dito. Huwag mo kaming sundin. Ang mga tunay na kaluluwa nila ay nasa loob pa rin, pero hindi na sila ang nagko-control sa mga katawan nila. Narinig mo ba yon? Tanong ko kay Dante. Ano? Pinakita ko sa kanya ang audio sa camera at nang marinig niya ang mga tunay na boses ng pamilya niya, umiyak siya ng malakas. Sila pa rin pala. Sila pa rin ang pamilya ko. Pero nakakulong sila sa mga katawan na yan. Kaya natin silang matulugan, Dante. May paraan para mailabas ang mga tunay na kaluluwa nila. Pero habang nag-uusap kami, narinig namin ang mga hakbang sa labas ng bahay namin. Mabibigat na hakbang na papalapit sa pinto namin. Dante, oras na para sumama ka na sa amin, sabi ng boses ni Kapitan Ernesto mula sa labas ng pinto. Narinig namin ang mga kamay na kumakatok sa pinto, pero hindi ordinary na katok. Mga katok na parang gawa ng mga kuko. Mga katok na nagiging mas malakas bawat segundo. Huwag kayong magtago dyan sa loob. Alam namin na nandyan kayo. Tumingin ako sa paligid ng kwarto para hanapin kung may ibang exit. May window sa likod, pero masyadong mataas para tukakan namin. May pintuan sa tabi na papunta sa kusina, pero pagbukas namin nun, malamang na makikita kami ng mga nasa labas. Miguel, may alam ako, bulong ni Dante. May secret passage sa ilalim ng bahay na ito. Dinala ako doon ni Tita Carmen noong bata pa ako. Pumupunta yon sa lumang templo sa bundok. Saan yung entrance? Sa kusina, sa ilalim ng malaking mesa. Nagtungo kami sa kusina ng napakahina. Pilit na hindi namin ginagawang maingay ang mga hakbang namin. Ang mga katok sa pinto ay nagiging mas malakas at narinig na rin namin na may mga boses na nagsasalita sa paligid ng bahay. Mga aswang na nagsisitungo na sa amin. Sa ilalim ng mesa sa kusina, nakita namin ang isang malaking wooden panel na medyo nakaangat. Binuhat namin yon at nakita namin ang isang maliit na hagdan na papunta sa isang underground tunnel. Dito tayo, sabi ni Dante habang pinasok niya ang ulo niya sa tunnel. Sumunod ako sa kanya, dala ko pa rin ang camera at ang lahat ng equipment. Ang tunnel ay masikip, madilim, at amoy na parang hindi ginagamit ng mahabang panahon. Pero ramdam ko na ito ay dadaan namin sa malayong lugar mula sa mga aswang sa labas. Habang naglalakad kami sa tunnel, nakita ko sa camera screen na may mga ibang mga anino na kasama namin, mga espiritu na sumusunod sa amin, pero hindi katulad ng mga aswang sa labas. Ang mga espiritu na ito ay mukhang protective, mukhang mga kaluluwa ng mga taong namatay para maprotektahan ang barangay. Dante, may kasama tayo, sabi ko habang ipinakita ko sa kanya ang camera screen. Sila yung mga manggagamot
sabi niya. Ang mga ninuno naming na naging healers at warriors. Sabi ni Tita Carmen, sila raw ang mga nag-aatubili sa mga aswang. Ang mga nagsisikap na maprotektahan ang mga innocent na tao sa barangay. Bakit hindi nila naprotektahan si Lila? Siguro kasi hindi siya connected sa bloodline namin. Ang protection nila ay limited lang sa mga descendant ng mga original families na nakatira dito. Pagkalabas namin sa tunnel, nakita namin na nasa loob na kami ng lumang templo kung saan nakita namin ang mga ancient texts kahapon. Pero ngayon, ang templo ay may mga bagong drawings sa mga pader. Mga drawing na parang ginawa kamakailan. Ang mga bagong drawing ay nagpapakita ng isang malaking ritual, ng isang ceremony na mas malaki kaysa sa nakita namin sa labas kanina. May mga tao na nakatayo sa paligid ng altar. May mga aswang na lumilipad sa ibabaw at sa gitna ng lahat, may isang figura na nakasuot ng ancient na ceremonial dress, hawak ang isang golden knife. Ang kadiliman na ritual, bulong ni Dante. Ito yung ritual na tatapusin lahat ng ito. Pero sa mga details ng drawing, nakita ko na ang ritual na ito ay hindi para kay Dante lang. Ito ay ritual para sa buong barangay, para sa lahat ng mga tao dito. Ang ritual na magti-transform sa lahat ng mga tao sa mga aswang para maging mas malakas ang kanilang community laban sa outside world. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Dante, habang tumuro siya sa isang parte ng drawing na nasa dulo ng pader. Sa parte na yon, nakita ko ang drawing ng dalawang tao na nakatakbo palayo sa barangay at sa harap nila ay may malaking apoy na sumusunog sa buong lugar. Sa ibabaw ng apoy ay may mga figura ng mga aswang na nagiging abo na nawawala sa hangin. May paraan para tapusin ito, sabi ko. May paraan para masunog ang lahat ng mga aswang at mailabas ang mga tunay na kaluluwa ng mga... Pero sa ilalim ng drawing na yon, may nakasulat na text sa ancient script. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero sa tabi noon ay may translation sa Tagalog. Ang ritual na ito ay maaaring gawin lang ng isang taong may dugo ng mga manggagamot at ang ritual na ito ay magtatapos sa buhay ng gumagawa nito. Dante, hindi mo pwedeng gawin yan. Miguel, tingnan mo sa paligid mo. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa mga tao dito. Lahat sila ay nakakulong sa mga katawan ng mga aswang. Lahat sila ay nag-aantay na mailabas sila sa kadiliman na ito. Pero mamatay ka. At kung hindi ko gagawin, mamatay kaming lahat. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang si Laila. Lahat ng mga tao sa buong Mindanao, lahat ng mga tao sa buong Pilipinas. Ang mga aswang na ito ay hindi titigil sa barangay na ito. Kumalat sila at gagawing katulad nila ang lahat ng mga taong makakasalubong nila. Sa mga ancient texts, nabasa ko ang buong kasaysayan ng mga aswang sa lugar na ito. Hindi sila simpleng creatures, sila ay mga advanced na entity na may long-term plans para sa buong archipelago. Ang barangay Malimutaw ay testing ground lang nila, isang lugar para ma-perfect nila ang transformation process. Ang planong nila ay mag-spread sa mga katabing barangay, tapos sa mga katabing bayan, tapos sa mga katabing probinsya, hanggang sa makontrol nila ang buong bansa. Ang mga tao ay hindi nila papatayin, gaggaging slaves nila, mga vessels para sa mga espiritu nila. Kailangan nating bumalik sa barangay, sabi ni Dante. Kailangan nating hanapin si Lila at kailangan nating gawin ang ritual na ito ngayong gabi pa. Bakit ngayong gabi pa? Dahil ngayong gabi ang peak ng buwan ng dilim. Ngayong gabi ang eclipse. Kapag lumipas ang gabi na ito at hindi natin ginawa ang ritual, hindi na natin magagawa ulit ito sa susunod na 7 taon. At sa loob ng 7 taon na yon, ang mga aswang na ito ay kakalabanin na sa buong Pilipinas. Nagtungo kami sa exit ng templo at doon namin nakita ang malaking bonfire sa gitna ng barangay. Ang lahat ng mga tao ay nakatayo sa paligid nun at lahat sila ay naging aswang na. Walang natitirang ordinaryong tao sa buong barangay. Lahat sila ay may mga pakpak, mga mata na nagniningas at mga pangil na nakanganga. At sa gitna ng bonfire, nakatali si Laila sa isang mataas na poste. Pero ang nakakagulat ay hindi siya nagsisigaw na. Nakatitig lang siya sa amin at sa mata niya ay may expression na parang nag-aantay. Lila, bulong ko. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita ko na ang mga mata niya ay hindi na yung mga mata niya. May mga mata na nagniningas, katulad ng mga mata ng mga aswang. Miguel, sabi niya. Pero ang boses niya ay may kasamang ibang boses. Natagalan kayo. Hindi na si Lila ang kausap namin. May ibang entity na nag-take over sa katawan niya. Entity na ginagamit ang katawan niya para makausap kami. Sino ka? Tanong ni Dante. Ako ang hukluban, sagot niya. Ako ang pinuno ng lahat ng mga aswang dito. Ako ang original spirit na nakipag-deal sa mga ninuno ninyo. At ikaw, Dante, ikaw ang hinihintay ko simula pa noong ipinanganak ka. Ang hukluban, narinig ko na ang pangalang ito sa mga lumang kwento ng lola ko. Siya raw
ang pinaka-powerful na aswang, ang pinuno ng lahat ng mga masasamang espiritu sa Pilipinas. Pero akala ko ay kwento lang ito para takutin ang mga bata. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Dante. Gusto ko ang katawan mo, ang dugo mo, ang kaluluwa mo. Kapag na-absorb ko ang lahat ng yan, magiging complete na ang transformation ko. Hindi na ako magiging simpleng espiritu, magiging physical na ako, magiging tunay na nilalang na pwedeng maghandog sa real world. At kapag nangyari yon, wala nang makakapigil sa akin. Kumalat ako sa buong mundo at gagawin kong katulad ko ang lahat ng mga tao sa mundo. Nakita ko sa camera na habang nagsasalita ang hukluban sa pamamagitan ni Lila, ang mga espiritu ng mga manggagamot ay nagsisimulang mag-gather sa paligid namin. Mas maraming espiritu ngayon kaysa kanina. At lahat sila ay may mga hawak na ancient weapon, mga spears, mga arrows, mga knives na may mga nakaukit na protection spells. Dante, bulong ko, ang mga ninuno mo ay handang makipaglaban, handang protektahan ka, pero hindi nila kayang tapusin ito. Ako lang ang makakapagpatay sa hukluban dahil ako lang ang may direct bloodline connection sa original D. Nagtungo kami sa malapit sa bonfire at doon ko nakita ang totoong itsura ng hukluban. Hindi siya ordinaryong aswang. Mas malaki siya, mas powerful, at mas ancient. Ang mga pakpak niya ay umaabot sa malaking distance. Ang mga mata niya ay parang mga bituin na nagnininga sa dilim, at ang mga pangil niya ay parang mga swords na nakanganga. Dante, anak ng mga delgado, halika na sa akin. Pero habang naglalakad si Dante patungo sa hukluban, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa direksyon ng bundok. Dante, huwag! Si Tita Carmen, hawak ang isang ancient na kutsilyo na may mga nakaukit na symbols tumatakbo patungo sa aming direction. Ang ritual na yan ay hindi tama, may ibang paraan. At sa likod ni Tita Carmen, nakita namin ang mga kaluluwa ng mga tunay na residents ng barangay. Hindi yung mga aswang, pero yung mga tunay na tao na namatay dito sa nakaraang mga taon. Lahat sila ay may mga hawak na mga weapon. Lahat sila ay ready na makipaglaban para sa kanilang barangay. Ang tunay na laban ay magsisimula na. Ang sigaw ni Tita Carmen ay parang alarm na nagpagising sa lahat ng mga entity sa paligid na. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-transform sa mas malaking anyo. Ang mga pakpak nila ay naging mas malaki. Ang mga pangil nila ay naging mas mahaba. At ang mga mata nila ay naging mas maliwanag na parang mga torch sa dilim. Ang hukluban naman ay tumawa ng malakas. Pero ang tawa niya ay hindi galing sa bibig ni Lila. Galing ito sa lahat ng mga aswang sa paligid. Lahat sila ay tumatawa na parang isang malaking koro ng mga demonyo. Carmen, matandang babae, sabi ng hukluban. Akala mo ba na makakagambala ka sa plano ko? Akala mo ba na kayang pigilan ng mga espiritu na yan ang destiny ni Dante? Hindi destiny yan, hukluban. Sigaw ni Tita Carmen habang tumataas ang kutsilyo niya sa hangin. Yan ay curse na ginawa mo sa pamilya namin. Yan ay kasinungalingan na ginawa mo para makontrol mo ang mga ninuno namin. Doon ko natutunan ang totoo tungkol sa kasaysayan ng Barangay Malimuta. Hindi totoo na willing ang mga ninuno nila na makipag-deal sa mga aswang. Ang hukluban ay pumilit sa kanila. Ginamit niya ang takot nila sa mga Kastila para mapilitan silang sumama sa kanya. Ang mga ninuno mo ay hindi naging aswang dahil gusto nila, sabi ni Tita Carmen kay Dante. Ginawa silang aswang ng pamamaraan ng hukluban para magkaroon siya ng mga slaves, ng mga vessels na pwede niyang gamitin para makakuha ng mas maraming power. Kasinungalingan, sigaw ng hukluban. Gusto nila ng protection. Gusto nila ng power. Ako ang nagbigay sa kanila nun. Gusto nila ng protection. Pero hindi ito ang klaseng protection na hiningi nila. Sagot ni Tita Carmen. Hiningi nila ang kakayahang maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Pero ginawa mo silang monsters na kailangang kumain ng mga kapwa nila tao para mabuhay. Nagtungo si Tita Carmen sa aming tabi at hawak niya ang ancient na kutsilyo na nakita namin sa mga drawings sa templo. Ito ang kutsilyo ng ninuno, sabi niya. Ito ang weapon na ginawa ng mga manggagamot para tapusin ang curse ng hukluban. Pero matagal na itong natataguan. Kasi alam ng hukluban na kapag nakita niya ito, magiging mas aggressive siya. Paano natin gagamitin yan? Tanong ni Dante. May ritual na kailangan nating gawin. Pero hindi ito yung ritual na nakita ninyo sa templo. Yung ritual na yon ay ginawa ng hukluban para lukuhin kayo. Ang tunay na ritual ay kailangan nakasama ang lahat ng mga kaluluwa ng mga namatay na tao dito sa barangay. Tumingin ako sa paligid namin at nakita ko na ang mga espiritu ng mga manggagamot ay nagsimulang mag-increase.
Hindi lang mga espiritu ng mga healers at warriors, kasama na rin nila ang mga kaluluwa ng mga ordinaryong tao na namatay dito sa nakaraang mga taon. May mga bata, may mga matanda, may mga babae na may mga hawak na mga sanggol. Lahat sila ay may mga sugat sa mga katawan nila, mga sugat na galing sa mga pangil ng mga aswang. Lahat sila ay mga victims ng hukluban, mga taong namatay para maging mas malakas ang mga aswang. Kailangan nating makuha si Lila, sabi ko kay Tita Carmen. Kailangan nating ilabas ang kaluluwa niya sa katawan niya. Hindi madali yan, Miguel. Ang hukluban ay malakas na sobra, pero may paraan. Nagtungo si Tita Carmen sa isang malaking bato malapit sa bonfire at doon niya inilagay ang kutsilyo ng ninuno. Pagkalagay niya noon, ang kutsilyo ay nagsimulang mag-glow ng asul na liwanag at ang mga symbols na nakaukit sa blade ay nagsimulang gumalaw na parang may buhay. Ang kutsilyo na ito ay may special na power, sabi niya. Kayang niya putulin ang connection sa pagitan ng mga aswang at ng mga taong ginagamit nilang vessels. Pero kailangan ito gamitin ng tamang paraan. Anong tamang paraan? Kailangan na ang gumagamit nito ay may pure na intention na mag-sacrifice ng sarili para sa iba. Hindi para sa glory, hindi para sa power, para sa love, para sa pagmamahal sa mga taong gusto niyang iligtas. Tumingin si Dante sa kutsilyo at nakita ko sa mata niya na naiintindihan niya na ang meaning ng sinabi ni Tita Carmen. Ibig mo sabihin, kailangan kong gamitin ito sa sarili. Hindi, Dante. Kailangan mo itong gamitin sa connection na meron kayo ni Hukluban. Ang connection na yon ay through blood magic, through ang bloodline mo. Kapag pinutol mo ang connection na yon, magiging vulnerable ang Hukluban. Pero kapag pinutol ko ang connection na yon, ano ang mangyayari sa akin? Hindi ko alam, anak. Walang nakasubok na gawin ito dati. Pero alam ko na ito ang only way para matapusin ang lahat ng ito. Habang nag-uusap kami, ang mga aswang sa paligid namin ay nagsimulang mag-advance patungo sa aming direction. Hindi sila dumiretso sa amin. Umiikot sila sa paligid namin para masurround nila kami at walang makatakas. Ang Hukluban naman, sa pamamagitan ni Lila, ay nagsimulang mag-chant ng mga ancient spells. Bawat spell na binibigkas niya, ang mga sugat ni Dante ay nagiging mas malaki at nagsimulang mag-spread sa buong katawan niya. Dante, mabilis, sabi ni Tita Carmen. Ang mga spells niya ay pina-accelerate ang transformation mo. Kapag na-complete niya ang chant na yan, magiging aswang ka na at walang makakagawa pa para bumalik ka sa pagiging tao. Kumuha si Dante ng kutsilyo ng ninuno at nang mahawakan niya ito, ang buong barangay ay na-illuminate ng asul na liwanag. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-retreat dahil nasaktan sila ng liwanag, pero ang Hukluban ay naging mas galit. Hindi mo pwedeng gawin yan, Dante, sigaw niya sa pamamagitan ni Lila. Kapag ginawa mo yan, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati si Lila, pati ang mga kaluluwa ng lahat ng mga tao sa barangay na ito. Kasinungalingan mo yan, sigaw ni Tita Carmen. Ang kutsilyo na yan ay ginawa para iligtas ang mga kaluluwa, hindi para patayin sila. Pero nakita ko sa camera na may iba pang mga entities na lumilitaw sa paligid namin. Hindi mga aswang, hindi rin mga espiritu ng mga manggagamot. Mga entities na mas ancient pa, mas powerful pa kaysa sa Hukluban. Mga bathala, bulong ni Tita Carmen. Ang mga ancient gods ng Pilipinas. Dumating sila para maging witness sa ritual na ito. Ang mga bathala ay hindi nakikialam sa laban, pero nakita ko na sila ay nag-o-observe lang. Parang hinihintay nila kung ano ang mangyayari, kung magiging successful ba ang ritual o hindi. Dante, kailangan mo nang gawin ngayon, sabi ko. Hindi na natin kayang mag-antay pa. Pero habang naghahanda si Dante na gamitin ang kutsilyo, may biglang sumigaw mula sa gitna ng mga aswang. Dante, huwag mo akong patayin. Ang boses ni Lila, ang tunay na boses niya, hindi yung boses ng Hukluban. Para siyang nakikipaglaban sa loob ng sarili niyang katawan. Para siyang nagsisikap na makakuha ng kontrol. Lila, sigaw ni Dante. Dante, nandito pa ako sa loob. Nakikita ko ang lahat ng nangyayari, pero hindi ko kayang kontrolin ang katawan ko. Ang Hukluban ay ginagamit ako para makausap kayo. Paano kita matatulungan? Hindi mo ako kailangang tulungan, Dante. Kailangan mo lang na gawin ang dapat mong gawin. Kailangan mo lang na tapusin ang lahat ng ito, kahit na mawalan ako ng katawan ko sa proseso. Umiyak si Dante. Hindi kita pwedeng iiwan, Lila. Hindi mo ako iiwan, Dante. Ililigtas mo ako. Ililigtas mo ang kaluluwa ko para hindi na ako makulong sa katawan na ito. Pero habang nagsasalita si Lila, nakita ko sa kamera na ang mga aswang ay nagsimulang mag-merge sa isa. Lahat ng mga individual na aswang ay nagiging isang malaking entity, isang giant na aswang
na mas malaki kaysa sa lahat ng nakita namin. Ang hukluban ay ginagamit ang lahat ng mga aswang para gumawa ng ultimate form niya, sabi ni Tita Carmen. Kapag na-complete niya ang transformation na yan, hindi na natin kayang tapusin siya. Ang giant na aswang ay may mga pakpak na umaabot sa mga ulap, mga mata na parang mga bituin, at mga pangil na parang mga swords. At sa gitna ng dibdib niya, nakita namin si Lila na nakakulong sa loob ng isang crystal cage. Lila! Sigaw namin. Pero malayo na siya at hindi namin siya maaabot nang hindi namin kakalaban ang giant na aswang. Tita Carmen, paano natin malalapitan si Lila? Tanong ko. May paraan. Pero kailangan muna nating mahina ang hukluban. Kailangan muna ni Dante na gamitin ang kutsilyo para putulin ang connection. Pero kapag ginawa ni Dante yun, paano natin malalaman kung safe si Lila? Hindi natin malalaman, Miguel. Kailangan nating maniwala na ang kutsilyo ng ninuno ay gagawin ang tamang bagay. Nagtungo si Dante sa gitna ng lahat. Hawak ang kutsilyo ng ninuno. Ang mga espiritu ng mga manggagamot ay nagtungo sa paligid niya para protektahan siya habang ginagawa niya ang ritual. Mga ninuno ko, sabi ni Dante sa mga espiritu, kung totoo na ginawa kayo ng hukluban na mga aswang laban sa inyong kalooban, tulungan ninyo ako ngayon na tapusin ang curse na ito. Ang mga espiritu ay nagsimulang mag-chant ng mga ancient prayers. Mga prayers na hindi ko maintindihan ang wika, pero ramdam ko ang power ng mga salitang iyon. Ang hangin sa paligid namin ay nagsimulang uminit at ang lupa sa ilalim namin ay nagsimulang mag-vibrate. Itinapat ni Dante ang dulo ng kutsilyo sa sarili niyang dibdib sa eksaktong lugar kung nasaan ang puso niya. Hukluban, sigaw niya. Ako ay si Dante Delgado, huling descendant ng mga manggagamot. Pinutol ko ang connection ko sa iyo. Pinutol ko ang curse na ginawa mo sa pamilya ko at binibigay ko ang buhay ko para sa kalayaan ng lahat ng mga kaluluwa na kinulong mo. Itinulak niya ang kutsilyo sa sarili niya. Ang nangyaring pagkatapos ay hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Ang buong barangay ay na-illuminate ng puting liwanag na sobrang lakas na hindi ko nakita ang kahit ano sa loob ng ilang segundo. Ang mga sigaw ng mga aswang ay narinig ko. Mga sigaw na puno ng sakit, ng galit, ng desperasyon. Nang bumalik ang aking nakita ko na ang giant na aswang ay nagsimulang mag-disintegrate. Ang mga pakpak niya ay nagiging abo. Ang mga mata niya ay nagsimulang mawalan ng liwanag at ang mga pangil niya ay nagsimulang mahulog sa lupa. At si Lila, nasa crystal cage pa rin siya. Pero ang cage ay nagsimulang mag-crack. Unti-unting nasisira ang mga pader ng cage at nakita ko na si Lila ay nagsimulang makakuha ng kontrol sa sarili niyang katawan. Pero si Dante ay nakahandusay sa lupa. Ang kutsilyo ng ninuno ay nakatusok pa rin sa dibdib niya at ang dugo niya ay dumadaloy sa lupa. Pero ang weird ay ang dugo niya ay hindi red, asul ang kulay, parang yung liwanag na galing sa kutsilyo. Tumakbo ako sa tabi niya para tignan kung okay siya. Dante, kumusta ka? Miguel? Mahina ang boses niya, pero nakita ko na nakangiti siya. Naramdaman ko sila. Naramdaman ko ang mga kaluluwa ng pamilya ko. Sila ay free na. Sila ay hindi na aswang. Dante, huwag kang magsalita. I-conserve mo ang energy mo. Hindi, Miguel. Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ang ritual na ginawa ko ay hindi lang para sa mga aswang. Ito rin ay para sa akin. Ano ibig mo sabihin? Ang transformation na nangyayari sa akin ay hindi lang dahil sa mga sugat. Ito ay dahil ako ay may dugo ng mga aswang na rin. Ang mga ninuno ko ay naging aswang at ang dugo na yon ay nasa akin pa rin. Nakita ko na ang mga sugat sa katawan ni Dante ay nagsimulang mag-heal pero hindi siya bumabalik sa normal na kulay. Nagiging transparent siya, parang nagiging espiritu. Dante, ano ang nangyayari sa iyo? Nagiging parte ako ng mundo ng mga espiritu, Miguel. Pero okay lang. Doon ko makakasama ang pamilya ko. Doon ko makakausap sila ng maayos. Pero bago pa siya maging complete na espiritu, may narinig kaming malakas na sigaw mula sa direksyon ng lumang crystal cage. Hindi pa tapos ang lahat. Ang hukluban, kahit na nawala na ang giant form niya, ay nandoon pa rin. Nasa katawan pa rin ni Lila, pero ngayon ay mas desperate na siya. Mas aggressive na siya. Akala ninyo ba na matatapos ninyo ako ng ganun kadali? Ako ay ancient spirit. Ako ay hindi mamamatay ng ganun kadali. Tumayo si Lila, pero ang mga mata niya ay nagniningas pa rin ng pula na liwanag. Ang mga kuko niya ay lumaki at ang mga ngipin niya ay naging mga pangil. Kapag hindi ko nakuha si Dante, kukunin ko si Lila, kukunin ko si Miguel, kukunin ko ang sinuman para mabuhay ako. Lumapit siya sa amin ng mabilis. Ang mga kamay niya ay nakataas para atakihin kami. Pero si Tita Carmen ay tumayo sa harap namin. Hawak ang isang ancient na medallion na hindi ko nakita kanina. Hukluban, tama na,
sabi niya. Nakita mo na ba kung ano ang nangyari sa mga aswang mo? Lahat sila ay naging abo na. Wala ka ng army, wala ka ng mga followers. Ikaw na lang ang natitira. Hindi ko kailangan ng army para patayin kayong lahat. Pero habang lumalaki ang sigaw ng hukluban, nakita ko sa kamera na ang mga espiritu ng mga manggagamot ay nagsimulang mag-surround kay Layla. Hindi para atakihin siya, pero para protektahan ang kaluluwa ni Lila na nasa loob ng katawan niya. Mga espiritu ng mga manggagamot, sabi ni Tita Carmen sa Ancient, tulungan ninyo kaming ilabas ang kaluluwa ni Lila sa katawan niya. Ang mga espiritu ay nagsimulang mag-chant ng mga healing spells, mga spells na ginagamit nila dati para maghilom ng mga taong nasaktan ng mga aswang. Pero ngayon, ginagamit nila ang mga spells na yon para hilumin ang kaluluwa ni Lila para ilabas siya sa kontrol ng hukluban. Unti-unti, nakita ko na ang mga mata ni Lila ay nagsimulang bumalik sa normal na kulay. Ang mga kuko niya ay nagsimulang humaba at ang mga pangil niya ay nagsimulang mawala. Lila, bulong ko, ikaw na ba yan? Miguel, mahina ang boses niya. Pero nakita ko na si Lila na ito, hindi na ang hukluban. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ako naposes. Nakita ko kung paano ginawa ng hukluban ang lahat ng masasamang bagay na yon. Okay ka na ba? Hindi pa. Nandito pa rin siya sa loob ko. Nakikita ko siya. Narinig ko siya. Pero hindi na niya ako kayang kontrolin. Paano natin siya mailalabas? Hindi ninyo kailangan na ilabas ako, sabi ng boses ng hukluban mula sa loob ni Lila. Pero ngayon ay mas mahina na ang boses niya. Parang nawawala na ang power niya. Magiging parte ako ng kaluluwa niya habang buhay. Hindi ninyo ako mapapahiwalay sa kanya. May paraan, sabi ni Tita Carmen. Pero kailangan ni Lila na mag-decide para sa sarili niya. Anong desisyon? Kailangan niyang pumili kung gusto niyang maging normal na tao ulit o gusto niyang maging guardian ng barangay na ito. Ano ang difference? Kapag pinili niyang maging normal na tao, mababalik niya ang dating buhay niya. Pero may parte pa rin ng hukluban na manatitili sa kanya. Mas mababa ang risk, pero hindi completely safe. At kapag pinili niyang maging guardian, magiging protector siya ng barangay na ito laban sa mga future na threats. Matatanggal completely ang hukluban sa katawan niya, pero hindi na siya pwedeng umalis sa lugar na ito. Magiging spirit guardian siya, katulad ng mga manggagamot. Tumingin si Layla sa amin at nakita ko sa mata niya na nag-iisip siya ng malalim. Kung maging guardian ako, protected ba ang barangay na ito sa mga future na aswang? Oo, sagot ni Tita Carmen. Ikaw ay magiging shield nila laban sa mga masasamang entities na gusto pang bumalik dito. At ikaw, Dante, kung maging espiritu ka, magiging kasama kita. Si Dante, na unti-unti nang nagiging transparent, ay tumango. Magiging kasama mo ako, Lila. Magiging partners tayo sa pag-guard sa lugar na ito. Miguel, ano ang opinyon mo? Tiningin ko si Lila, si Dante, at si Tita Carmen. Tiningin ko rin ang mga espiritu ng mga manggagamot na nakatingin sa amin. Parang hinihintay nila ang desisyon namin. Lila, hindi ko kayang mag-decide para sa iyo. Pero alam ko na kahit ano ang pipiliin mo, susuportahan kita. Tumango si Layla. Naging guardian na ako. Gusto kong protektahan ang barangay na ito. Gusto kong siguraduhin na hindi na mangyayari sa ibang tao ang nangyari sa amin. Pagkasabi niya noon, ang medalyon ni Tita Carmen ay nagsimulang mag-glow at ang liwanag mula doon ay tumubo kay Lila. Nakita ko na ang huling traces ng hukluban ay inabsorb ng liwanag at completely na nawala mula sa katawan ni Layla. Pero si Layla ay naging katulad ni Dante, nagiging transparent, nagiging espiritu. Salamat, Miguel, sabi niya habang unti-unti siyang nagiging invisible. Salamat sa lahat. At sa huli, nag-isa na lang ako sa gitna ng barangay Malimutaw, kasama si Tita Carmen at ang mga remaining espiritu ng mga manggagamot. Pero alam ko na hindi ako nag-iisa. Alam ko na si Dante at si Lila ay nandoon pa rin. Protektahan ang lugar na ito. Guarding ito laban sa mga future na mga threat. Ang kadiliman na ritual ay tapos na. Pero ang bagong beginning ay nagsisimula pa lang. Ang mga araw na sumunod pagkatapos ng kadiliman na ritual ay parang panaginip na hindi ko alam kung totoo o hindi. Nakatira ako sa bahay ni Tita Carmen, pero ang atmosphere sa buong barangay ay completely nagbago na. Una sa lahat, ang mga tao ay bumalik na sa normal. Yung mga aswang na nakita namin ay nawala na. At ang mga original na residents ng barangay ay bumalik sa kanilang mga tunay na anyo. Pero may mga nakakagulat na revelations na nalaman ko sa mga araw na yon. Miguel, sabi ni Tita Carmen habang nag-aalmusal kami kinabukasan, may mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa nangyari kagabi. Ano yon, Tita Carmen? Ang mga taong nakita mo na naging aswang
hindi lahat sila ay victims. May mga taong voluntarily na sumama sa hukluban. Napatigil ako sa pagkain. Ano ibig mo sabihin? Si Kapitan Ernesto, halimbawa, siya ay hindi na force na maging aswang. Siya ay pumayag na maging follower ng hukluban. Dahil nangako sa kanya ang hukluban, nabibigyan siya ng power para kontrolin ang buong barangay. Pero bakit? Dahil takot siya na mawala ang kanyang posisyon bilang kapitan. Noong mga nakaraang taon, maraming mga tao sa barangay ang gusto nang umalis dahil sa poverty, dahil sa kawalan ng opportunities. Si Kapitan Ernesto ay natakot na maging walang laman ang barangay niya, kaya pumayag siya sa deal ng hukluban. Naalala ko ang mga mata ni Kapitan Ernesto noong unang araw namin. Hindi pala takot ang nakita ko doon, guilt. Guilt dahil alam niya na ginagamit niya ang hukluban para sa sarili niyang agenda. At ang iba pa, tita, sino pa ang sumama kay hukluban ng kusang loob? May ilang mga pamilya na sumama rin, mga pamilyang desperado na dahil sa hirap ng buhay. Nangako sa kanila ang hukluban na bibigyan sila ng eternal life, na hindi na sila magkakasakit, na hindi na sila maghihirap. Pero hindi totoo yun. Hindi. Ang ginawa lang ng hukluban ay ginawa silang slaves niya. Kinuha niya ang mga kaluluwa nila at ginawa silang vessels para sa mga demonic entities na kasama niya mula sa underworld. Habang kinukwento ni Tita Carmen ang mga detalye, natutunan ko na ang nangyari sa Barangay Malimutaw ay hindi isolated incident lang. Sa buong Pilipinas, may mga similar na mga barangay na na-infiltrate ng mga ancient evil spirits. Mga spirits na gumagamit ng poverty at desperation ng mga tao para makakuha ng followers. Kaya importante ang ginawa ni Dante, sabi ni Tita Carmen. Hindi niya lang inisave ang barangay na ito. Naging example siya sa mga ibang mga spirits na may mga taong handang makipaglaban sa kanila. Nang tanghali, nagtungo ako sa sementero ng barangay para bisitahin ang mga libingan ng mga taong namatay sa nakaraang mga taon. Doon ko nakita na maraming mga bagong tombstone na may mga pangalang hindi ko nakilala. Mga taong namatay dahil sa hukluban, sabi ng boses ni Dante sa likod ko. Napalingon ako at nakita ko siya na nakaupo sa isang malaking bato. Hindi na siya transparent katulad kagabi. Nakikita ko siya ng malinaw, pero alam ko na espiritu siya dahil hindi siya gumagawa ng anino. Dante! Nakikita kita! Oo, Miguel. Ngayon ko lang na-figure out kung paano ako magiging visible sa mga taong buhay pa. Kailangan ko lang na mag-concentrate ng malakas. Kumusta ka? Nasasaktan ka ba? Hindi, Miguel. Actually, mas okay ako ngayon kaysa noong buhay pa. Walang sakit, walang pagod, walang takot. At sa nakakausap ko na ang mga ninuno ko ng direct. Umupo ako sa tabi niya sa bato. Nakausap mo na ang mga magulang mo? Oo, nakwento nila sa akin ang totoo tungkol sa mga nangyari sa kanila. Ang hukluban ay hindi sila pinatay agad. Ginawa muna niya silang aswang para gamitin sila sa pag-recruit ng mga ibang tao. Pero kahit naging aswang sila, naging conscious pa rin sila sa loob, aware sa lahat ng masasamang ginagawa nila. Ang hirap nun para sa kanila. Oo, kaya nga sabi nila sa akin na tama ang ginawa ko. Sabi nila na proud sila sa akin dahil na-break ko ang cycle, dahil nalibre ko sila sa curse. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming footsteps na papalapit sa amin. Si Lila, nakatingin sa amin mula sa malayo. Lila, sigaw ko. Lumapit siya sa amin at nakita ko na katulad ni Dante, nakikita ko siya ng malinaw pero walang anino. Kamusta kayo dalawa? Tanong niya. Okay naman, sagot. Pero weird para sa akin na nakakausap ko kayo. Pero alam kong mga espiritu na kayo. Weird din para sa amin, Miguel, sagot ni Lila. Pero may mga advantages. Nakikita namin ngayon ang mga bagay na hindi ninyo nakikita. Nakikita namin ang mga spirits na nakatago sa mga sulok. Nakikita namin ang mga signs kung may mga bagong threats na paparating. May mga bagong threats? Hindi sa barangay na ito, sagot ni Dante. Pero sa mga katabing barangay, may mga ibang evil spirits na nagtry na pumasok. Pero dahil naging guardian kami ni Lila, natatakot sila na lumapit di. Ibig mo sabihin, protected na ang barangay na ito permanently. Oo, sagot ni Lila. Pero hindi lang dahil sa amin. Dahil din sa mga residents na natuto na kung paano makipag-fight sa mga ganitong mga entities. Bumalik kami sa sentro ng barangay at doon ko nakita na ang mga tao ay nag-gather sa may plaza. Hindi tulad ng ritual kagabi. Ito ay normal na gathering, parang community meeting. Nakita ko si Mang Pedro, yung matandang lalaki na nakausap namin noong una naming araw dito. Lumapit siya sa amin at nakita ko na may malaking difference sa expression ng mukha niya compared sa dati. Miguel, salamat sa ginawa mo at ng mga kaibigan mo, sabi niya. Hindi mo alam kung gaano ka-relieved naming lahat na tapos na ang nightmare na yan. Alam mo na ba
ang totoo tungkol sa mga nangyari di, Mang Pedro. Oo, anak. Lahat kami ay aware. Aware kami na may mga aswang sa paligid namin. Aware kami na si Kapitan Ernesto ay traidor. Aware kami na maraming mga kakilala namin ay napossess ng mga evil spirits. Pero bakit hindi kayo nag-react? Bakit hindi kayo nag-try na makipaglaban? Dahil takot kami, Miguel. Takot kaming baka gawing mas worse pa ng hukluban ang situation namin. Pero ngayon, natapos na ang lahat. Handang kami na mag-rebuild ng community namin. Sa community meeting na yon, napagdesisyonan ng mga residents na mag-elect ng bagong kapitan. Si Mang Pedro ang nanalo at ang unang ginawa niya ay mag-organize ng malaking ceremony para i-honor si Dante at si Lila. Ang ginawa ni Dante at ni Lila ay hindi lang nag-save sa aming barangay. Sabi ni Mang Pedro sa buong community, nag-save sila sa aming mga kaluluwa. Nag-save sila sa aming future generation. Ang ceremony ay ginawa sa may plaza kung saan may mga flowers, may mga candle, at may mga traditional na Filipino food na inoffer para sa mga spirits ni Dante at ni Lila. Pero ang pinaka-meaningful part ng ceremony ay ang mga testimonials ng mga resident. Isa-isa silang nag-share ng mga experiences during the time na controlled sila ng hukluban. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa ko, sabi ng isang mata. Nakikita ko na kinakain ko ang mga hayop na buhay pa. Nakikita ko na nangingiti ako habang sinasaktang mga bata. Pero hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ako naman, sabi ng isang lalaking may edad na. Nakikita ko na ginagamit ako ng hukluban para mangolek ng mga bago niyang victims. Pinapapunta niya ako sa mga katabing barangay para mag-recruit ng mga taong desperate. Mga taong madaling ma-convince na sumama sa kanya. Ang mga testimonials na yon ay nagbigay sa akin ng mas complete na picture ng kung gaano ka-evil talaga ang hukluban. Hindi siya simpleng aswang na kumakain ng tao. Siya ay systematic na evil entity na may long-term plans para sa domination. Nang gabi, nag-gathering kami ni Dante, ni Lila, at ni Tita Carmen sa bahay niya para mag-plan kung ano ang susunod na mga gagawin. Miguel, sabi ni Tita Carmen, alam mo na hindi ka pwedeng manatili dito forever. May buhay ka sa Manila, may pamilya ka doon. Alam ko, Tita Carmen, pero parang hindi ko kaya na iwanan kayo dito. Hindi mo kami iiwan, sabi ni Dante. Kahit saan ka man pumunta, makakausap mo pa rin kami. Natuto na kami kung paano makipag-communicate sa mga taong malayo sa amin. Totoo ba yan? Oo, sagot ni Laila. Pero may mga limitations. Makakausap mo lang kami kapag may emergency o kapag may mga important na bagay na kailangan mong malaman tungkol sa supernatural world. Supernatural world? Oo, Miguel, sabi ni Tita Carmen. Ang nangyari dito sa Barangay Malimutaw ay nagbukas ng connection mo sa supernatural world. Hindi mo man nakikita. Pero maraming mga spirits na ngayon ay aware sa'yo. Aware na ikaw ay naging parte ng malaking spiritual battle. Ibig mo sabihin, may mga ibang adventures pa akong makakasalubong? Posible, sagot ni Dante. Pero hindi mo kailangan na mag-worry. May mga protections ka na ngayon. Ang mga manggagamot ay nagiging guardian angels mo na rin. At bukod doon, dagdag ni Laila, may special ability ka na ngayon na makikita mo ang mga spirits. Makikita mo ang mga signs kung may mga supernatural threats sa paligid. Totoo nga ang sinabi nila. Simula nung gabi na yon, nakikita ko na ang mga spirits sa paligid. Hindi sila nakakatakot. Parang mga normal na tao lang sila. Pero may mga faint na glow sa paligid nila. Nakikita ko rin ang mga signs kung may mga evil entities sa mga lugar na pupuntahan. Pagdilim ang mga mata ko o pagtakbo ang mga ibon sa ibang direksyon o pag-init ng hangin kahit malamig ang panahon. Sa mga sumunod na araw, nagtuloy-tuloy ang healing process ng barangay. Ang mga taong naging victims ng hukluban ay unti-unting naging normal ulit. Ang mga batang nagdrawing ng mga aswang ay nagsimulang magdrawing ng mga flowers at mga bahay. Ang mga matandang takot na lumalabas ng gabi ay nagsimulang mag-socialize ulit sa mga kapitbahay. Pero may isang incident na nangyari na nagpakita sa akin na hindi pa completely safe ang barangay. May isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil may narinig akong mga whispers mula sa labas ng bahay. Hindi katulad ng mga whispers na narinig namin noong una pa lang namin pagdating dito. Ang mga whispers na ito ay mas aggressive, mas threatening. Lumabas ako ng bahay para tignan kung ano ang nangyayari at nakita ko si Dante at si Laila na nakatayo sa may plaza, nakatingin sa direksyon ng bundok. Ano yon? Tanong ko sa kanila. May mga entities na nag-try na pumasok sa barangay, sagot ni Dante. Pero hindi kami sure kung ano sila. Aswang din? Hindi, sagot ni Laila. Iba sila, mas ancient pa, mas powerful. Parang mga entities na galing sa mas malalim na parte ng underworld. Nakita ko sa camera ko na may mga malaking anino na gumagalaw sa may bundok.
Mga anino na mas malaki pa kaysa sa mga aswang na nakita namin dati. Pero ang weird ay hindi sila lumalabas sa bundok. Parang may invisible na barrier na pumipigil sa kanila. Ang barrier na yan, sabi ni Tita Carmen, na biglang lumabas mula sa bahay niya. Yan ay proteksyon na ginawa ng ritual ni Dante. Pero hindi ito permanent. Kailangan namin itong i-maintain regularly. Paano ninyo ma-maintain? Kailangan namin na regular na mag-perform ng mga protection ritual. Kailangan namin na panatilihing malakas ang spiritual energy ng barangay. At kailangan namin na magkaroon ng mga residents na willing na maging spiritual warrior. Doon ko natutunan na ang ginawa ni Dante ay hindi one-time solution lang. Ito ay nag-start ng isang ongoing battle, isang constant vigilance na kailangan ng buong community. Miguel, sabi ni Dante, kailangan mo na ngang bumalik sa Manila. Pero bago ka umalis, may isang huling bagay na kailangan nating gawin. Ano yon? Kailangan nating gumawa ng complete documentation ng lahat ng nangyari dito. Hindi para sa thesis mo, pero para sa mga future generations, para sa mga ibang communities na baka makasalubong ang same kind of threats. Nag-spend kami ng 3 araw sa pag-compile ng lahat ng footage na nakuha namin, lahat ng mga testimonials ng mga residents, lahat ng mga information tungkol sa mga ancient rituals at sa mga protection spells. Ang naging resulta ay isang comprehensive documentary na naglalayong mag-educate sa mga tao tungkol sa existence ng mga supernatural threats at kung paano sila makikipaglaban sa mga ito. Pero Miguel, sabi ni Lila, huwag mo na isubmit ito bilang thesis mo sa university. Bakit? Dahil hindi pa ready ang mundo para sa ganitong information. Maraming mga tao ang hindi maniniwala at maraming mga tao ang magiging curious na hahanap ng mga similar na experiences. So, ano ang gagawin ko sa documentary na ito? I-keep mo muna, sagot ni Dante. Darating ang panahon na kailangan mo na i-release ito sa mundo. Pero hindi pa ngayon. Sa huling gabi ko sa Barangay Malimutaw, nag-organize ang mga residents ng farewell party para sa akin. May mga traditional na Filipino food, may mga local musicians na nag-perform, at may mga children na nag-present ng mga drawings na ginawa nila para sa akin. Pero ang pinaka-emotional na part ng gabi ay ang farewell speech ni Mang Pedro. Miguel, hindi mo alam kung gaano ka-importante ang ginawa mo para sa aming lahat. Sabi, hindi ka lang naging witness sa aming liberation. Naging parte ka ng aming healing process. Salamat din sa inyo, Mang Pedro. Salamat sa buong barangay. Natuto ako ng maraming bagay dito na hindi ko matutunan sa university. At Miguel, dagdag ni Tita Carmen, huwag mong kalimutan na may family ka pa rin dito. Kahit saan ka man magpunta sa mundo, ang Barangay Malimutaw ay magiging home mo pa rin. Nang umaga na nang aalis na ako, nag-gather ang buong barangay sa plaza para mag-send off sa akin. May mga gifts sila para sa akin, mga handmade na amulets para sa protection, mga dried herbs na pwede kong gamitin kung makakasalubong ako ng mga evil spirits. At ang pinaka-espesyal, isang kopya ng kutsilyo ng ninuno na ginawa ng mga local blacksmith. Hindi ito yung original, sabi ni Tita, pero may same na spiritual power. Gamitin mo ito kung kinakailangan. Bago ako sumakay sa jeepney papalabas ng barangay, lumapit sa akin si Dante at si Lila para sa final goodbye. Miguel, sabi ni, maraming salamat sa lahat. Hindi ko ma-express kung gaano ka-grateful ako na naging kaibigan kita. Ako din Dante, ako din Laila. Hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala kayo. Huwag mo kaming kakalimutan, sabi nila. Imposible yon. Imposible kong kakalimutan ang mga Habang papalayo na ang jeepney sa Barangay Malim, nakita ko sa side mirror na si Dante at si Laila ay nakatayo sa may entrance ng barangay, kumakaway sa akin. Nakita ko rin na ang mga residents ay nakatayo sa mga bahay nila, nakatingin sa akin habang umaalis ako. Pero ang pinakamagandang nakita ko ay ang mga batang naglalaro sa plaza, ang mga matandang nag-uusap sa mga tindahan, ang mga taong normal na naglalakad sa mga daan. Ang Barangay Malimutaw ay bumalik na sa pagiging normal na community, pero ngayon ay may mas malakas na spiritual foundation. Pagdating ko sa Manila, hindi ko sinabi sa kahit sino ang totoo tungkol sa mga nangyari sa Mindanao. Sinabi ko lang sa mga professors ko na hindi successful ang thesis project namin dahil hindi kami nakakuha ng enough material. Pero hindi ko nakalimutan ang mga natutunan ko sa Barangay Malimutaw. Tuloy-tuloy akong nag-research tungkol sa Filipino folklore, tungkol sa mga ancient spirits, tungkol sa mga traditional healing practices. At habang tumatagal, nare-realize ko na ang adventure namin sa Barangay Malimutaw ay hindi lang isolated incident. May mga ibang mga lugar sa Pilipinas na may similar na problem. May mga ibang mga communities na kailangan ng tulong laban sa supernatural threats. Kaya nga ngayon, habang sinusulat ko ang story na ito, hindi ito simpleng kwento lang. Ito ay dokumentasyon. Ito ay testimony.
Ito ay warning para sa mga taong baka makasalubong ang same kind of evil at ito ay tawag sa mga taong handyang makipaglaban sa kadili, sa mga taong handyang mag-sacrifice para sa kapakanan ng iba. Dahil alam ko na ang laban sa mga evil spirits ay hindi pa tapos. Alam ko na may mga ibang mga hukluban pa sa mundo. May mga ibang mga ancient evil entities na naghihintay ng tamang opportunity para makakuha ng power. Pero alam ko rin na may mga Dante at Lila sa buong mundo. May mga taong handyang mag-sacrifice ng buhay nila para protektahan ang mga inosenteng tao. Ang tanong lang ay, handa ka bang maging isa sa kanila? Ang buhay ko sa Manila pagkatapos ng Barangay Malimutaw ay hindi na pareho. Kahit na sinubukan kong bumalik sa normal na routine, klase, assignments, social life, palagi akong may naramdamang kakaiba. May mga oras na nakikita ko ang mga spirits na naglalakad sa mga hallways ng university. May mga gabi na narinig ko ang mga whispers na galing sa mga hindi nakikitang entities. Pero ang pinaka-challenging part ay ang fact na walang makakapag-intindi sa akin kung ikukwento ko ang totoo tungkol sa mga nangyari. Kaya nga napagdesisyonan kong magtuloy sa anthropology studies. Pero nag-specialize na ako sa supernatural folklore. 3 buwan pagkatapos ng Mindanao incident, nakakuha ako ng email mula sa isang professor sa University of Santo Tomas, si Dr. Elena Reyes, isang expert sa Philippine mythology at folklore. Miguel, sabi niya sa email, nakita ko ang research proposal mo tungkol sa contemporary manifestations ng ancient Filipino spirits. May gusto akong makakausap ka. May alam akong mga similar na cases sa iba't ibang parte ng bansa. Nagkita kami sa coffee shop malapit sa UST at doon ko natutunan na hindi ako nag-iisa sa mga experiences ko. Miguel, sabi ni Dr. Reyes habang nagiinom kami ng coffee, may network kami ng mga researchers, anthropologists, at mga ordinaryong taong nakakasalubong ng mga supernatural entity. Tinatawag namin ang sarili namin na mga tagapagbantay ng katotohanan. Mga tagapagbantay ng katotohanan? Oo. Ang mission namin ay mag-document ng mga authentic na supernatural encounters, mag-educate ng mga tao tungkol sa mga traditional protection method, at tumulong sa mga communities na nakakaranas ng paranormal threats. Ipinakita niya sa akin ang isang folder na puno ng mga reports, photographs, at testimonials mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tingnan mo ito, sabi niya habang binubuklat niya ang folder. May report dito mula sa Bataan tungkol sa isang barangay na na-invade ng mga tikbalang na hindi ordinary. May isa pa dito mula sa Sorsogon tungkol sa isang island na controlled ng mga sirena na kumakain ng mga tao. Habang binabasa ko ang mga reports, nare-realize ko na ang hukluban sa Barangay Malimutaw ay parte lang ng mas malaking network ng evil entities sa buong Pilipinas. Dr. Reyes, paano ninyo nalaman lahat ng ito? Miguel, ang Pilipinas ay archipelago na may mahigit 7,000 islands. Maraming mga remote areas na hindi pa na-explore ng modern world. Maraming mga ancient sites na hindi pa na-disturb ng civilization. Sa mga lugar na yan, ang mga ancient spirits ay nananatiling malakas. At sila ay mga pre-colonial entities na dati ay peaceful na coexisting with humans. Pero noong dumating ang mga colonizers, na-disrupt ang balance. Maraming mga spirits ang naging aggressive, maraming mga ancient pacts ay na-break, at maraming mga protective rituals ay nakalimutan. Ipinakita niya sa akin ang isang mapa ng Pilipinas na may mga markings sa iba't ibang island. Ang mga red dots na yan ay mga locations kung saan may confirmed na malevolent spiritual activity. Ang mga green dots ay mga locations kung saan may active na protection rituals. At ang mga yellow dots ay mga areas na under investigation pa. Nakita ko na ang Mindanao, specifically ang area kung nasaan ang Barangay Malimutaw, ay may green dot na. Nakita ninyo na ang nangyari sa Barangay Malimutaw? Oo, Miguel. Actually, ikaw ang reason kung bakit naging green dot ang area na. Ang success ng ritual ni Dante ay nag-spread ng positive spiritual energy sa buong Mindanao region. Pero paano ninyo nalaman ang details? May mga contact kami sa mga indigenous communities. May mga relationships kami sa mga tribal elders. Sila ang nagre-report sa amin kung may mga unusual activities sa mga areas nila. Nag-explain si Dr. Reyes na ang network nila ay composed ng mga academics, indigenous leaders, Catholic and Protestant clergy, Muslim religious leaders, at mga ordinaryong citizens na may encounters sa supernatural. Miguel, gusto ka naming maging part ng network namin. Based sa report na natanggap namin tungkol sa Barangay Malimutaw, ikaw ay may rare ability na makakita ng spirits. May experience ka sa ritual combat at may access ka sa spiritual guardian. Spiritual guardians? Si Dante at si Laila.
Nakakausap mo pa rin ba sila? Oo, pero hindi regular. Pag may emergency lang, o pag may important na kailangan kong malaman. Perfect. Kailangan namin ng mga taong may direct connection sa spirit realm. May mga cases kasi na hindi namin masolve ng walang spiritual guidance. Napag-isip ako ng malalim. Ang offer ni Dr. Reyes ay exciting, pero alam ko rin na dangerous. Pero nung naalala ko ang mga nangyari sa Barangay Malimutaw, ang mga taong na-save namin, ang mga community na na-liberate namin sa control ng evil entity, nare-realize ko na hindi ko pwedeng tumakbo sa responsibility. Dr. Reyes, sasama ako, pero may condition ako. Ano yon? Gusto kong may comprehensive documentation ng lahat ng cases na haharapan namin, hindi lang para sa research purposes, pero para sa education ng mga future generations. Agreed. Actually, yan din ang gusto namin. Ang ultimate goal namin ay gumawa ng handbook, ng comprehensive guide na pwedeng gamitin ng mga ordinaryong tao kapag nakasalubong nila ang mga supernatural threats. Nang susunod na linggo, dinala ako ni Dr. Reyes sa secret headquarters ng mga tagapagbantay ng katotohanan. Ang headquarters ay nasa loob ng isang old church sa Quiapo, sa isang basement na hindi alam ng mga regular na parishioners. Doon ko nakilala ang ibang members ng group. May si Father Martinez, isang Catholic priest na expert sa exorcism. May si Imam Abdullah, isang Muslim religious leader na specialist sa Islamic protection ritual. May si Manang Rosa, isang indigenous healer mula sa Cordillera na may knowledge sa ancient Filipino spiritual practice. Miguel, sabi ni Father Martinez, nakwento sa amin ni Dr. Reyes ang ginawa mo sa Mindanao. Impressive yung ability mo na makipag-communicate sa mga spirit. Salamat, Father. Pero hindi ko alam kung paano ko exactly ginagawa yon. Normal lang yan, sabi ni Manang Rosa. Ang spiritual abilities ay hindi natutuhan. Inherited yan, o kaya naman ay na-activate dahil sa traumatic spiritual experience. Sa case mo, dagdag ni Imam Abdullah, mukhang na-activate ang ability mo because of your direct participation sa ritual ni Dante. Naging spiritual witness ka sa isang very powerful ceremony, kaya naging permanently open ang third eye mo. Ipinakita nila sa akin ang kanilang archives, mga files na puno ng documented cases, photographs, audio recordings, at testimonials mula sa mga survivors ng supernatural attacks. Ang current case namin, sabi ni Dr. Reyes, ay nasa Palawan. May island doon na ginagamit ng mga drug smugglers bilang base. Pero recently, lahat ng mga smugglers na pumupunta doon ay nawawala. Coast Guard? Tanong ko. Hindi. Ang Coast Guard ay nag-investigate na pero walang nakita. Ang weird ay nakakita sila ng mga boat ng mga smugglers na naka-anchor pa rin sa shore pero walang tao sa loob. Lahat ng personal belongings ay nandoon pa. Lahat ng cargo ay intact pa. Pero lahat ng tao ay parang nag-vanish na lang. Ipinakita niya sa akin ang aerial photographs ng island. Malaking island na covered ng dense forest. May mga beaches sa paligid at may isang malaking mountain sa gitna. Ang indigenous name ng island na yan ay pulo ng mga nawawalang kaluluwa, sabi ni Manang Rosa. According sa mga kwento ng mga tribal elders sa Palawan, ito ay sacred island na hindi dapat paglalagyan ng mga tao na may masasamang intensyon. Anong klaseng spirits ang nakatira doon? Hindi kami sure, pero based sa descriptions ng mga local fishermen, may mga creatures doon na half-human, half-sea creature. May mga witnesses na nagsasabi na nakakita sila ng mga taong may mga scales sa katawan. May mga mata na nagniningas sa ilalim ng tubig. Mga sirena? Possible. Pero mas malaking possibility na mga ancient sea spirits na na-awaken dahil sa disturbance na ginawa ng mga drug smugglers sa kanilang territory. Ang plan nila ay mag-organize ng expedition papunta sa island na yon. Ang team ay composed kay Dr. Reyes, kay Father Martinez, kay Manang Rosa, sa akin, at sa dalawang local guides mula sa Palawan. Miguel, sabi ni Dr. Reyes, ang role mo sa expedition na ito ay maging spiritual liaison. Kapag nakakita ka ng mga spirits, kailangan mo namin i-describe sa amin kung ano ang nakikita mo para malaman namin kung anong klaseng entities ang kinakaharap namin. At kapag may emergency, dagdag ni Father Martinez, subukan mong makipag-communicate kay Dante at kay Laila para sa guidance. Bago kami umalis papunta sa Palawan, nag-overnight vigil kami sa headquarters para mag-prepare spiritually. Bawat isa sa amin ay may specific na rituals na ginagawa para sa protection. Si Father Martinez ay nag-pray ng mga Latin prayers at nag-bless ng mga holy water na dadalhin namin. Si Imam Abdullah ay nag-recite ng mga verses mula sa Quran at nag-prepare ng mga Islamic amulets. Si Manang Rosa
ay nag-burn ng mga indigenous herbs at nag-chant ng mga ancient protection spell. Ako naman, sinubukan kong makipag-communicate kay Dante at kay Lila para sabihin sa kanila ang misyon namin. Miguel, sabi ni Dante, nang makita ko siya sa meditation ko, nakikita namin ang island na pupuntahan ninyo. May mga very ancient spirits doon na hindi katulad ng Hukluban. Ano ang difference? Ang Hukluban ay galing sa underworld, entity, na may malicious intentions na gusto mang dominate sa mga tao. Pero ang mga spirits sa island na yan ay nature spirits na protective sa territory nila. Ibig mo sabihin, hindi sila evil. Hindi evil, sagot ni Laila, pero very territorial. Ang ginagawa nila sa mga drug smuggler ay hindi dahil masama sila, pero dahil they're protecting their sacred space. So paano namin sila maa-approach? Kailangan ninyo na ipakita sa kanila na hindi kayo threat, sabi ni Dan. Kailangan ninyo na mag-approach sa kanila with respect, with offerings, at with clear na explanation kung bakit kayo nandoon. At Miguel, dagdag ni Lila, huwag kayong magdala ng weapon. Ang mga spirits na yan ay sensitive sa metal, lalo na sa mga metal na ginagamit para sa violence. Kinabukasan, nag-fly kami papunta sa Puerto Princesa, Palawan. Doon kami nag-hire ng boat at ng local guides na papunta sa Mysterious Island. Ang dalawang guides namin ay sina Kuya Ben at Kuya Carlo, mga local fishermen na familiar sa lahat ng mga islands sa area. Sir, sure ba kayong pupunta kayo sa pulo ng mga nawawalang kaluluwa? Tanong ni Kuya Ben. Maraming mga fishermen dito ang takot na malapitan. Bakit? Tanong ni Dr. Reyes. Sabi nila, pag pumupunta kayo doon, nakakita kayo ng mga bagay na hindi dapat nakikita. Nakakita kayo ng mga taong naglalakad sa ilalim ng tubig. Nakakita kayo ng mga ibon na may mukha ng tao. Nakakita kayo ng mga puno na gumagalaw kahit walang hangin. Kuya Ben, sabi ko, nakita mo na ba personally ang mga yan? Hindi ako pumupunta doon, sir. Pero ang tatay ko, napunta na siya doon nung bata pa ako. Sabi niya, nakakita siya ng mga babae na naliligo sa shore. Pero pag lulapit siya, bigla na lang silang nawawala. At naririnig niya ang mga awit na sobrang ganda. Pero nakaka-hypnotize. Ang biyahe papunta sa island ay tumagal ng 2 oras. Habang papalapit kami, nakita ko na ang tubig sa paligid ng island ay may kakaibang kulay. Hindi yung normal na blue o green, pero parang may violet na hue. Dr. Reyes, nakikita ninyo ba ang kulay ng tubig? Tanong ko. Oo, Miguel. Possible na may mga algae doon na hindi common sa ibang areas. O kaya naman ay effect ng spiritual energy na mataas sa lugar na yan. Nang makarating kami sa shore ng island, ang unang nakita namin ay ang mga bangka ng mga drug smugglers na na-mention nila. Mga 5 bangka na naka-anchor sa beach. Lahat ay mukhang abandoned na, pero recently pa lang. Tara, check natin kung may clues, sabi ni Father Martinez. Nag-explore kami sa mga bangka at nakita namin na totoo nga ang reports. Lahat ng personal belongings ng mga smugglers ay nandoon pa. Mga damit, mga cellphones, mga wallet, pati mga drugs na dala nila. Pero walang traces ng mga tao. Weird, sabi ko. Parang bigla na lang silang nag-disappear. Miguel, sabi ni Manang Rosa, makikita mo ba ang mga spirits dito? Tumingin ako sa paligid gamit ang spiritual vision ko at nakita ko na maraming mga spirits nga sa beach. Pero hindi sila yung typical na spirits na nakikita ko sa Manila. Yung mga spirits na ito ay mas connected sa nature. May mga patterns sa kanilang mga katawan na katulad ng mga waves. May mga mata na kumukulay na parang pearls. At may mga buhok na parang seaweed. Makikita ko sila, sabi ko. Pero mukhang hindi sila aggressive. Nakatingin lang sila sa amin, parang curious. Subukan mong makipag-communicate sa kanila, sabi ni Dr. Reyes. Lumapit ako sa isang female spirit na nakaupo sa malaking bato malapit sa tubig. Hello, sabi ko sa kanya. Hindi kami nandito para manakit sa inyo. Nandito kami para malaman kung ano ang nangyari sa mga taong pumunta dito recently. Ang spirit ay tumingin sa akin ng matagal. At pagkatapos ay nagsalita sa isang wika na hindi ko maintindihan. Manang Rosa, sabi ko, nakakaintindi kayo ng mga ancient na dialect? Subukan ko, sagot niya at lumapit sa amin. Nakipag-usap siya sa spirit sa same na wika at after ng ilang minuto, bumalik siya sa amin. Sabi niya, pagsalin ni Manang Rosa, ang mga taong dumating dito recently ay may mga masasamang intensyon. Dala nila ang mga poison na makakasakit sa mga creatures sa dagat, mga chemicals, na makakaapekto sa balance ng ecosystem dito. So ano ang ginawa ng mga spirits sa kanila? Hindi nila pinatay. Dinala nila sa loob ng mountain sa gitna ng island, sa lugar na tinawag nilang tahanan ng mga purified souls. Purified souls? Ang mga spirits na ito ay may ability na mag-cleanse ng mga tao na may masasamang intensyon.
Ginagawa nila itong process na tinatawag nilang spiritual rehabilitation. Ang mga drug smugglers ay hindi pinatay. Ginawa silang mas better na mga tao. Ibig mo sabihin, buhay pa sila? Oo, pero hindi na sila yung same na mga tao na dumating dito. Ang mga spirits ay nag-remove ng mga evil desires nila, nag-heal ng mga psychological trauma nila, at ginawa silang mga protectors ng island. Interesting ang revelation na ito. Hindi katulad ng hukluban na gumagamit ng mga tao para sa evil purposes. Ang mga spirits sa island na ito ay ginagamit ang kanilang powers para sa rehabilitation ng mga criminal. Pwede ba namin silang makita? Tanong ni Father Martinez. Nakipag-usap ulit si Manang Rosa sa spirit at pagkatapos ay tumango ang spirit. Papayagan niya tayong pumunta sa mountain pero may conditions. Una, kailangan natin na mag-leave ng mga offerings sa beach. Pangalawa, kailangan natin na mag-promise na hindi natin isisiwalat sa outside world ang exact location ng island. Pangatlo, kailangan natin na respetuhin ang mga creatures na makakasalubong natin sa path. Nag-agree kami sa lahat ng conditions. Nag-leave kami ng mga offerings sa beach, mga flowers na dinala namin mula sa Puerto Princesa, mga traditional foods na prepared ni Manang Rosa, at mga religious artifacts na contributed ng mga priests. Ang path papunta sa mountain ay challenging, pero manageable. Habang naglalakad kami, nakakita kami ng mga creatures na hindi mo makikita sa ibang lugar. May mga ibon na may mga patterns sa kanilang mga pakpak na katulad ng mga tribal tattoo. May mga butterflies na sobrang laki na parang mga birds. May mga puno na may mga fruits na nagniningas ng soft na color. Miguel, sabi ni Dr. Reyes, nare-record mo ba lahat ng ito? Oo, pero alam ko na hindi ko pwedeng i-share ang footage na ito. Respect sa wishes ng mga spirits. Sa gitna ng mountain, nakita namin ang tahanan ng mga purified souls. Hindi ito typical na building. Ito ay natural na cave na may mga crystal formation sa loob. May mga underground streams na flowing. At may mga bioluminescent plants na nagbibigay ng natural lighting. At sa loob ng cave, nakita namin ang mga dating drug smuggler. Pero hindi na sila yung same na mga tao na describe sa amin ng Coast Guard. Ang mga mata nila ay mas clear na. Ang mga faces nila ay mas peaceful. At ang mga movements nila ay mas graceful. Ginagawa nila ang mga activities na beneficial sa island, nag-agricultural work, nagka-care sa mga wild animals, nag-maintenance sa mga natural structures. Sir, sabi ng isa sa kanila nang makita niya kami, kayo ba ay mga rescue team? Hindi, sagot ni Dr. Reyes. Kami ay mga researchers na gusto lang malaman kung okay kayo. Okay kami, sir. Actually, mas okay kami ngayon kaysa dati. Ang mga spirits dito ay ginawa kaming mas better na mga tao. Nakwento niya sa amin ang buong experience nila. Nang makarating sila sa island, plano nila na gamitin ito bilang temporary base para sa drug operations nila. Pero nang matulog sila sa beach ng una nilang gabi, binisita sila ng mga spirits sa panaginip nila. Sir, nakita namin ang lahat ng masasamang ginawa namin sa buhay namin. Nakita namin kung paano namin nasaktan ang mga pamilya namin, kung paano namin na-destroy ang mga community dahil sa drugs na binibenta namin. Ayong mga spirits ay nag-o-offer sa kanila ng choice. Mamatay ng hindi nagbabago o magparehabilitate at maging mga protectors ng island. Lahat kami ay nag-choose na magparehabilitate. Ang process ay hindi madali. Kailangan namin na mag-confront ng lahat ng mga guilt namin. Kailangan namin na mag-forgive sa mga sarili namin. At kailangan namin na mag-promise na hindi na kami babalik sa dating lifestyle namin. At ngayon, tanong ni Father Martinez, ngayon sir, happy kami dito. Ginagawa namin ang mga work na beneficial sa island. Nakakausap namin ang mga spirits regularly at natutunan namin kung paano maging mga better na tao. Ang experience sa island na yon ay nagpakita sa amin na hindi lahat ng supernatural entities ay may mga spirits na gumagamit ng kanilang powers para sa positive transformation. Pero may natutunan din kami na lesson. Ang mga spirits na yan ay protective sa secrecy nila. Hindi nila gustong ma-exploit ng outside world ang abilities. Kaya nga nang bumalik kami sa Puerto Princesa, nag-agree kami na hindi namin i-report sa government ang exact details ng island. Instead, nag-report lang kami na resolved na ang case ng missing smuggler at na-recommend namin na wag napapasukin ang area na yon ng mga unauthorized personnel. Ang success ng mission na yon ay naging turning point sa career ko sa mga tagapagbantay ng katotohanan. Naging regular member ako ng group at naging active ako sa iba't ibang cases sa buong Pilipinas. Sa loob ng mga sumunod na taon, nakasama ko na ang team sa maraming mga adventures. Nag-investigate kami ng haunted schools sa Baguio. Nag-exorcise kami ng mga demons sa mga old churches sa Ilocos. Nag-mediate kami sa mga conflicts between humans at nature spirits sa mga forests sa Bicol. Pero ang pinaka-memorable na case ay ang nangyari sa Siquijor.
May report na nakuha namin mula sa mga local official tungkol sa isang entire barangay na napossess ng mga evil spirits. Lahat ng resident, mga 300 na tao, ay nagbabago ng personality tuwing full moon. Nagiging aggressive sila, nagiging violent, at nagsisimulang mag-perform ng mga rituals na nakakasama sa mga visitors. Nang nakarating kami sa Siquijor, nakita namin na ang barangay ay completely isolated na mula sa outside world. Walang mga delivery trucks na pumapasok, walang mga visitors na tumatanggap, at ang mga local government officials ay takot na mag-approach sa area. Dr. Reyes, sabi ko habang nag-o-observe kami sa barangay mula sa malayo, pakiramdam ko ito ay mas complex kaysa sa mga cases na na-handle natin. Agree ako, ang scale ng possession na ito ay unprecedented. Ang usual possession cases na nakita natin ay individual lang o kaya naman ay small group. Pero buong barangay, may something bigger na nangyayari dito. Ginumit ang spiritual vision ko para tingnan ang barangay at nakita ko na ang buong area ay covered ng dark spiritual energy. Hindi yung typical na evil spirits na nakikita ko sa ibang cases. Ito ay organized, systematic, parang may grand plan. Makikita ko ang mga spirits, sabi ko sa team. Pero ang weird ay hindi sila random na entity. Parang may hierarchy sila, may chain of command. Miguel, sabi ni Manang Rosa, subukan mong makipag-communicate kay Dante at kay Lila. Baka may alam sila tungkol sa situation na ito. Nag-meditate ako sa loob ng van namin at after ng ilang minuto, nakita ko sina Dante at Lila. Miguel, sabi ni Dante, nakikita namin ang barangay na yan. Hindi ito typical na possession case. Ano ito? Ito ay preparation, sagot ni Laila. Ang mga evil spirits na yan ay nag-prepare ng malaking ritual. Ginagamit nila ang buong barangay bilang vessel para sa isang very powerful entity na gusto nilang isummon sa physical world. Anong entity? Hindi namin sure, sagot ni Dante. Pero based sa spiritual signatures na nakikita namin, possible na Bakunawa ito. Ang Bakunawa, nababasa ko na ito sa mga ancient Filipino texts. Legendary creature na katulad ng dragon na siya raw ang cause ng mga eclipse. Pero sa mga modern interpretations, ang Bakunawa ay isang symbol ng chaos, ng destruction. Kung masamon nila ang Bakunawa sa physical world, sabi ni Laila, hindi lang ang Siquijor ang maapektuhan. Ang buong Visayas, posible pati ang buong Pilipinas. Paano namin mapipigilan ito? Kailangan ninyo na ma-disrupt ang ritual bago nila Pero Miguel, ito ay mas dangerous kaysa sa barangay malimut. Kailangan ninyo na maging extra careful. Bumalik ako sa team at ni-share ko ang information na nakuha ko. So ang plan, sabi ni Dr. Reyes, ay mag-infiltrate tayo sa barangay, ma-identify ang mga key leaders ng possession at ma-disrupt ang ritual nila. Pero paano natin gagawin yon without getting possessed din? Tanong ni Father Martinez. May alam ako, sabi ni Manang Rosa. May ancient protection ritual na pwede nating gawin para ma-shield ang mga sarili natin, pero risky pa rin. Nag-spend kami ng buong gabi sa pag-prepare para sa infiltration. Ginawa namin ang lahat ng possible protection rituals. Nag-arm kami ng mga spiritual weapons at nag-create kami ng contingency plans kung may mag-wrong. Pero habang nag-prepare kami, may naramdaman akong something na hindi ko ma-explain. Parang may nanonood sa amin, parang may entity na aware sa mga plano namin. Guys, sabi ko sa team, pakiramdam ko alam na nila na nandito tayo. At tama nga, kasi kinabukasan, habang papasok kami sa barangay, nakatanggap kami ng welcome committee, ang buong 300 residents. Lahat sila ay nakatingin sa amin ng same na expression. Lahat sila ay nakangiti ng same na ngiti. Welcome sa aming barangay, sabi nila sabay-sabay, sa same na monotone voice. Ang real battle ay nagsisimula. Ang sabay-sabay na bati ng 300 residents ay parang yelo na tumawid sa aming mga puso. Hindi natural ang mga galaw nila. Hindi natural ang mga ngiti nila. At hindi natural ang synchronized na paraan ng pagsasalita. Dr. Reyes, bulong ko, hindi ko ma-sense ang individual personalities nila. Parang lahat sila ay controlled ng iisang entity. Miguel, sagot ni Dr. Reyes ng napakahina, mag-ready na kayo. Mukhang alam na nila kung bakit nandito tayo. Ang 300 residents ay nagsimulang mag-form ng malaking bilog sa paligid namin. Hindi sila aggressive, pero ang coordination nila ay nakakakaba. Parang isang malaking organism na may hundreds na limbs. Kayo ay mga tagapagbantay ng katotohanan, sabi nila sabay-sabay. Narinig namin ang tungkol sa ginawa ninyo sa Palawan, sa Bataan, sa Mindanao. Impressive. Sino kayo? Tanong ni Father Martinez. Kami ay mga herald ng Bakunawa,
Sagot nila. Kami ay mga preparing para sa pagdating ng aming master sa physical world. Kami ay mga honored na maging vessels para sa greatest entity sa Philippine mythology. Nakita ko sa spiritual vision ko na ang mga residents ay hindi completely possessed. May mga traces pa rin ng kanilang original personality pero nakasuppress lang ng malaking spiritual. Makikita ko pa rin sila, sabi ko sa team. Ang mga tunay na kaluluwa nila ay nandoon pa rin sa loob. Pwede pa natin silang ma-save. Pero paano? Tanong ni Manang Rosa. Bago pa ako makasagot, ang mga residents ay nagsimulang mag-chant ng ancient na incantation. Ang mga salita ay hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang power na lumalabas mula sa mga bibig nila. Biglang naging madilim ang kalangitan kahit tanghali pa. Ang hangin ay nagsimulang uminit at ang lupa ay nagsimulang mag-vibrate. Ang ritual, sigaw ni Dr. Reyes. Nagsisimula na ang summoning ritual nila. Sa gitna ng bilog ng mga residents, nagsimulang lumabas mula sa lupa ang isang malaking portal. Hindi ko makita kung ano ang nasa loob, pero narinig ko ang mga tunog na galing doon. Mga ungol, mga sigaw, mga tunog na parang combination ng dragon at ng snake. Bakunawa, bulong ni Father Martin. Lumalabas na siya. Pero bago pa completely makabawas ang bakunawa sa portal, may biglang dumating na powerful na spiritual energy mula sa direksyon ng dagat. Si Dante at si Laila kasama ang mga espiritu ng lahat ng manggagamot na na-encounter namin sa mga previous cases namin. Hindi lang sila, kasama nila ang mga spirits ng mga na-save namin sa Palawan, ang mga guardian spirits ng mga churches na na-cleanse namin sa Ilocos, ang mga nature spirits na naging allies namin sa Bicol. Miguel, sigaw ni Dante, hindi ninyo kayang tapusin ito ng mag-isa. Ang bakunawa ay masyadong powerful para sa 4 na tao lang. Ano ang kailangan naming gawin? Sigaw ko pabalik. Kailangan ninyo na ma-unite ang lahat ng spiritual forces sa buong Pilipinas. Sagot ni Lila. Kailangan ninyo na ma-awaken ang mga sleeping guardians sa lahat ng major islands. Naintindihan ko ang ibig nilang sabihin. Ang bakunawa ay hindi ordinary na entity. Ito ay ancient force na nag-predate sa lahat ng mga individual spirits na na-encounter namin. Para tapusin siya, kailangan namin ng combined power ng lahat ng protective spirits sa buong archipelago. Dr. Reyes, sigaw ko, kailangan natin na mag-contact sa lahat ng network members namin sa buong Pilipinas. Kailangan natin na ma-activate ang mga protective rituals sa lahat ng major spiritual sites. Miguel, paano natin gagawin yon? Walang time. May paraan, sagot ko. Kumuha ako ng cellphone ko at sinubukan kong tawagan ang lahat ng contacts namin sa network. Pero ang weird ay lahat ng calls ko ay na-connect. Kahit na ang mga taong tinatawagan ko ay nasa malayong mga island. Hindi lang yon. Ang mga boses nila ay mas clear pa kaysa sa normal na phone calls. Miguel, sabi ng boses ni Dr. Santos, aming partner sa Bataan. Nakikita namin ang nangyayari sa Siquijor. Nakikita namin ang portal. Nakikita namin ang bakunawa. Dr. Santos, paano ninyo nakikita? Miguel, ang spiritual energy na ginagamit ng bakunawa para sa summoning ay nag-connect sa lahat ng ley lines sa Pilipinas. Lahat ng mga spiritual practitioners sa bansa ay nakakakita ngayon ng nangyayari sa inyo. Narinig ko sa background ang mga voices ng ibang network members. Si Dr. Cruz mula sa Cebu, si Father de la Cruz mula sa Bohol, si Imam Hassan mula sa Tawi-Tawi. Mga kaibigan, sabi ko sa phone, kailangan natin na mag-coordinate ng massive spiritual intervention. Ang bakunawa ay hindi pwedeng ma-defeat ng individual efforts. Kailangan natin na mag-combine ng lahat ng powers natin. Miguel, nag-ready na kami, sabi ni Dr. Santo. Ang lahat ng network members sa Luzon ay nag-gather na sa Mount Banahaw para sa group ritual. Kami naman sa Visayas, sabi ni Dr. Cruz, nag-gather kami sa Temple of Leyte para sa aming contribution. At kami sa Mindanao, sabi ni Imam Hassan, nag-gather kami sa sacred sites sa Davao para sa Islamic protection ritual. Habang nag-coordinate kami ng mga ritual, ang bakunawa ay patuloy na lumalabas sa port. Nakita ko na ang ulo niya, malaking dragon head na may mga mata na katulad ng mga bituin. May mga scales na nagniningas ng iba't ibang kulay at may mga pangil na katulad ng mga swords. Ang mga residents sa paligid namin ay nagsimulang mag-transform din. Ang mga katawan nila ay nagiging scaly, ang mga mata nila ay nagiging reptilian, at ang mga movements nila ay nagiging snake-like. Miguel, sabi ni Manang Rosa, hindi na natin kayang masave ang mga residents na yan. Completely na silang na-transform ng bakunawa. Hindi, sagot ko. Nakikita ko pa rin ang mga tunay na kaluluwa nila. Hindi pa huli ang lahat.
Ginumit ko ang lahat ng spiritual abilities ko para makipag-communicate sa mga trapped souls sa loob ng mga transformed residents. Mga kaibigan, sabi ko sa kanila, kayo ay hindi alone. May mga tao sa buong Pilipinas na nag-fight para sa inyo. Kailangan lang namin na makakuha kayo ng strength para ma-resist ang control ng bakunawa. Unti-unti, nakita ko na ang mga mata ng ilang residents ay nagsimulang magbalik sa normal na kulay. Hindi lahat, pero enough para ma-realize ko na possible pa ring masave sila. Sa phone, narinig ko na nagsisimula na ang mga group rituals sa iba't ibang parts ng Pilipinas. Miguel, sabi ni Dr. Santo, nag-start na ang ritual sa Mount Banahaw. Nakakakuha kami ng connection sa mga ancient spirits ng Luzon. Kami din, sabi ni Dr. Nag-start na ang ritual sa Leyte. Ang mga Visayan spirits ay nag-respond na sa call namin. At kami sa Mindanao, sabi ni Imam Hassan, ang mga spirits ng mga Muslim ancestors ay nag-join na sa collective effort. Ang effect ng mga simultaneous rituals ay immediate. Nakita ko na ang portal na ginagamit ng bakunawa para sa summoning ay nagsimulang mag-flicker parang may interference. Ang bakunawa ay naging galit. Ang mga ungol niya ay nagsimulang maging mas malakas at ang mga movements niya ay nagsimulang maging mas aggressive. Mga mortals, sabi ng bakunawa sa ancient na Filipino voice, akala ninyo ba na kayang ninyo akong pigil? Ako ay naging parte ng kasaysayan ng Pilipinas simula pa sa pre-colonial times. Ako ay naging witness sa lahat ng mga pagbabago sa archipelago na ito. Bakunawa, sagot ni Dr. Reyes, alam namin ang history mo. Alam namin na dati ka ay protector ng mga islands, pero ngayon ginagamit ka ng mga evil forces para sa destruction. Kasinungalingan, sigaw ng bakunawa. Hindi ako ginagamit ng kahinuman. Ako ay nagsisikap na ibalik ang Pilipinas sa original state niya, sa state kung saan ang mga spirits ay mas powerful kaysa sa mga tao. Doon ko nare-realize na ang bakunawa ay hindi evil entity, siya ay misguided lang. Ang mga centuries na isolation at ang mga negative effects ng colonization sa spiritual balance ng Pilipinas ay nag-cause sa kanya na maging bitter at destructive. Bakunawa, sabi ko, alam mo ba kung ano ang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Alam mo ba na maraming mga Filipino ang nag-struggle na ma-reconnect sa kanilang spiritual heritage? Mga kasinungalingan pa rin, sagot niya. Nakikita ko ang mga corruption, nakikita ko ang mga environmental destruction, nakikita ko ang mga social injustices. Pero nakikita mo ba ang mga taong nag-fight laban sa mga yan? Sagot ko. Nakikita mo ba ang mga taong ginagamit ang traditional knowledge para sa healing? Nakikita mo ba ang mga taong nag-preserve ng mga ancient practices? Habang nagsasalita ako, ginagamit ko ang spiritual vision ko para ipakita sa bakunawa ang mga positive example na nakita namin sa aming mga travels. Ipinakita ko sa kanya ang mga rehabilitation work sa Palawan Island, ang mga community healing sa Barangay Malimutaw, ang mga interfaith cooperation sa aming network. Unti-unti, nakita ko na ang galit sa mga mata ng bakunawa ay nagsimulang maging curiosity. Totoo ba ang mga yan? Tanong niya. Totoo, sagot ko. At gusto ka naming makasama sa mga efforts na yan. Hindi bilang destroyer, pero bilang protector. Hindi bilang entity na nag-cause ng chaos, pero bilang guardian na nag-guide sa mga tao para ma-achieve ang balance between modernity at tradition. Sa phone, narinig ko na ang mga voices ng lahat ng network members ay nagsimulang mag-chant ng unified prayer. Hindi sila nag-chant para sa destruction ng bakunawa, pero para sa healing niya, para sa transformation niya from destructive force to protective guardian. Ang effect ay amazing. Ang dark spiritual energy sa paligid namin ay nagsimulang mag-lighten. Ang mga transformed residents ay nagsimulang bumalik sa kanilang normal na anyo. At ang bakunawa ay nagsimulang mag-shrink, hindi dahil nawawala siya, pero dahil nag-transform siya to a more peaceful form. Mga mortals, sabi ng bakunawa, pero ngayon ay mas gentle na ang tone ng boses niya. Siguro tama kayo. Siguro kailangan kong bigyan ng chance ang mga modernong Filipino na magpakita na kayang nilang maging responsible stewards ng archipelago. Bakunawa, sabi ni Dr. Reyes, gusto ka naming maging part ng network namin. Gusto ka naming maging spiritual advisor para sa mga future cases namin. Tatanggapin ko ang offer ninyo, sagot ng bakunawa. Pero may conditions ako. Una, kailangan ninyo na i-promise sa akin na gagamitin ninyo ang knowledge na matutuhan ninyo sa mga adventures ninyo para sa education ng mga Filipino about their spiritual heritage. Pangalawa, kailangan ninyo na i-ensure na ang mga practices ninyo ay mag-contribute sa environmental protection ng Pilipinas. Pangatlo, kailangan ninyo na maging bridge between traditional spirituality at modern science. Agreed, sagot namin lahat.
Ang transformation ng Bakunawa from destructive force to protective guardian ay naging turning point para sa buong spiritual landscape ng Pilipinas. Sa mga sumunod na taon, ang network ng mga tagapagbantay ng katotohanan ay nag-expand para makover ang lahat ng major islands at naging regular advisor namin ang Bakunawa para sa mga complex cases. Ang Siquijor case ay naging landmark victory para sa collaborative spiritual work sa Pilipinas. Nagpatunay ito na kahit ang pinakamalaking spiritual threats ay pwedeng ma-address kung mag-work together ang lahat ng traditional spiritual practitioners, modern religious leaders, at committed individuals. Mga 2 taon pagkatapos ng Siquijor incident, naging director na ako ng Manila chapter ng mga tagapagbantay ng katotohanan. Ang headquarters namin ay lumipat sa mas malaking facility sa Quezon City at nag-hire kami ng mga full-time researchers, documentarians, at field agents. Pero ang pinaka-important development ay ang establishment ng Spiritual Heritage Education Program, isang program na nag-teach sa mga Filipino about their pre-colonial spiritual practices, pero in a way na compatible sa modern life. Ang program ay naging successful na sobra. May mga workshops kami sa mga university, may mga seminars kami sa mga community, at may mga training programs kami para sa mga healthcare workers na gusto mag-incorporate ng traditional healing methods sa modern medicine. Si Dante at si Laila ay naging regular instructors sa program. Kahit mga espiritu na sila, nakakamit nila na maging visible sa mga participants ng workshops at na-share nila ang first-hand experiences nila tungkol sa spiritual transformation. Miguel, sabi ni Dante sa isang workshop session, ang pinaka-important na lesson na natutuhan ko mula sa lahat ng experiences namin ay ang fact na ang spirituality ay hindi about belief lang. Ito ay about connection. Connection sa sarili mo, connection sa community mo, connection sa nature, at connection sa forces na mas malaki kaysa sa iyo. At ang connection na yan, dagdag ni Lila, ay hindi exclusive sa mga traditional practices. Pwede mong makamit ang spiritual connection through modern methods din, basta authentic at sincere ang intentions mo. Ang success ng program ay nakarating sa international community. Nag-invite kami ng mga spiritual practitioners mula sa ibang bansa para sa exchange program at nag-participate kami sa mga international conferences about indigenous spirituality. Pero ang pinaka-meaningful na achievement para sa akin ay ang fact na nakamit namin na ma-bridge ang gap between traditional Filipino spirituality at modern Filipino life. Hindi na kailangan ng mga tao na mag-choose between modernity at tradition. Pwede nilang ma-integrate ang dalawa para sa more holistic na life. Ngayon, habang sinusulat ko ang final part ng story na ito, nare-realize ko na ang adventure na nagsimula sa simpleng thesis project ay naging lifetime commitment sa preservation at evolution ng Filipino spiritual heritage. Ang Barangay Malimutaw, ang Palawan Island, ang Siquijor case, lahat ng yan ay milestones lang sa mas malaking journey ng rediscovery ng Filipino identity na rooted sa balance between ancient wisdom at modern progress. At ang journey na yan ay continuing pa rin. May mga bagong cases na dumadating sa network namin bawat buwan. May mga bagong challenges na nag-require ng innovative solutions at may mga bagong opportunities para sa collaboration between different spiritual traditions. Ang kadiliman na ritual na nagsimula sa Mindanao ay hindi lang naging end ng isang curse. Naging beginning siya ng bagong era ng spiritual awareness sa Pilipinas. At ikaw, na nagbasa ng story na ito hanggang dulo, ikaw ay naging parte na rin ng journey na yan. Dahil ang knowledge na na-share ko sa iyo through ang story na ito ay hindi lang entertainment. Ito ay invitation para sa iyo na mag-explore ng sarili mong spiritual heritage, na mag-connect sa mga forces na mas malaki kaysa sa iyo, at na maging parte ng community na committed sa protection at evolution ng Filipino spiritual identity. Salamat sa pakikinig. At sana, sa sarili mong spiritual journey, makahanap ka ng same na connection, same na purpose, at same na fulfillment na nahanap ko sa mga adventures na ikwento ko sa iyo. Magtagumpay ka sa inyong sariling spiritual quest. At tandaan, hindi kayo nag-iisa sa journey na yan. Kung napagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at mag-comment ng inyong sariling spiritual experiences. Mahalaga sa aming lahat na magpatuloy ang usapan tungkol sa aming spiritual heritage.